Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 371 hanggang 370. Kabanata 371. Natulala si James sa sitwasyon. Nagpapatuyo ng labada. Ang kanyang nakamamatay na sandata ng karayom, ang crucifer, ay ginamit sa pagpapatuyo ng labada. Ito ay isang sandata na nakuha niya 10 taon na ang nakakaraan na nag-ambag sa kanyang mahiwagang kasanayan sa medikal. Ang crucifer ay binubuo ng 81 napaka-espesyal na karayom na bumubuo ng bakal na kawad. Pumunta si James sa balcony. Nakasabit sa balcony ang kanyang bakal na wire na may ilang piraso ng underwear. Nagsalubong ang kilay ni James dahil sa hindi makapaniwala. Hinubad niya ang underwear at ibinaba ang crucifer. Tila nabuhay ang bakal na alambre na gawa sa pilak na karayom at agad na pumulupot sa mga braso ni James. Biglang sumulpat si Thea mula sa loob. Nga pala, ano ang kailangan mo ng wire na bakal sa isang business trip? Ito ay isang malinis na maliit na tool upang magkaroon sa paligid ng bahay. Ngumiti ulit si James at walang sinabi bilang sagot sa tanong niya. Darling, gumagabi na. Kailangan kong magulat sa kumpanya ngayon din. Bumalik siya sa kanyang silid, kumuha ng itim na trench coat mula sa kanyang aparador, at isinuot iyon. Maglakbay ng ligtas, matapang, hiling ni Thea sa asawa. Salamat. Tumalikod si James at umalis. Nawala ang ngiti niya kanina sa mukha. Ngayon ay napalitan ito ng cheerless expression. Nilabas niya ang phone niya at agad na kinontak ang Blythe King. Blythe King, ikuha mo ako ng private plane ngayon din. Kailangan kong pumunta sa Southern Plains. Magtatanong na sana ang Blythe King kung anong negosyo niya sa Southern Plains, ngunit ibinaba na ni James ang telepono. Makalipas ang ilang sandali, Kensington Military Region, open field. Isang helicopter ang nakaparada. Sa harap ng helicopter ay nakatayo ang isang binata na nakasuot ng itim na trench coat at isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakauniporme ng militar. Nagtanong ang Blythe King, bakit ka pupunta sa Southern Plains? Nagbitiw ka na at hindi na ang Black Dragon. Wala ka ng karapatang pakilyusan ang Black Dragon Army. Naramdaman ng Blythe King na namumula si James na may layuning pumatay. Pinaikit niya ang kanyang mga mata. Anong meron? Anong nangyari? Some trivial matter, kumurap sa kanya si James at malabong sumagot. Kailangan mo ba ng tulong ko? Alok ng Blythe King. Hindi niya naiintindihan ang nangyayari, ngunit nababakas niya sa ekspresyon ni James na hindi ito isang maliit na bagay tulad ng sinabi niya kundi isang malubha. Kinaway-kaway ni James ang kamay niya. Ang kanyang Amerikana ay lumipad sa hangin habang siya ay humakbang pasulong, at sumakay sa helicopter. Dahan-daang lumipad ang helicopter at nawala sa paningin ng Blythe King. Napakunot ang noo ng Blythe King. Wala namang masama. Bakit bigla kang pumunta sa Southern Plains? Inilabas ng Blythe King ang kanyang telepono at tinawagan si Henry. Paumanhin, hindi available ang numero ng telepono na iyong nadial. Ha? Anong nangyayari? Bakit naka-off ang phone niya? Mas lalong sumimangot ang Blythe King habang bumubulong sa sarili. Napakasama ng pakiramdam niya. May nangyari siguro para maglakbay si James sa Southern Plains. May mangyayari sa Southern Plains. Isang bagay na kakilakilabot. Bagamat hindi siya sigurado sa nangyayari, hindi siya masyadong nag-aalala. Sa kabila ng pagbibitiw ni James sa kanyang posisyon, tapat pa rin sa kanya ang Black Dragon Army. Siya ay may ganap na posisyon sa Southern Plains. Kaya, kahit na siya ay nagretiro at bumalik sa Southern Plains, walang nang-ahas na hawakan siya dahil sa kanyang napakalaking kapangyarihan. Sumakay si James ng pribadong eroplano sa Southern Plains. Sa loob ng eroplano, hindi mawala sa mukha niya ang malungkot niyang ekspresyon. Nilabas niya ang phone niya at nag-dial ng number. Tinawagan niya ang numerong nakipag-ugnayan sa kanya noong umaga. Hindi nagtagal ay may tumatawag. Papunta na ako. Sino ka?
At ano ang ginawa mo kay Henry? Pumunta sa Southern Plains Mount Thunder Pass. May makikipag-ugnayan sa iyo pagdating mo. Binabalaan kita. Sisiguraduhin kong mamamatay ka sa isang malagim na kamatayan kung mawalan ng kahit isang hibla ng buhok si Henry sa kanyang ulo. Beep, beep, beep. Ang kabilang partido ay nag-hang up. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 372. Nakaupo si James sa eroplano habang ang malungkot na ekspresyon ay nababalot sa kanyang mukha. Ang temperatura ng cabin ay tila bumaba ng ilang degree mula sa kanyang malamig na ugali ng mag-isa. Hindi nagtagal, lumipad ang eroplano sa Southern Plains. Nakatanggap si James ng tawag sa telepono pagkababa niya ng eroplano. Ito ay isang hindi kilalang numero. Itim na dragon, mag-isa kang pumunta sa Mount Thunder Pass. Hindi ka dapat magdala ng sino man sa iyo. Maaari kang maging handa na kunin ang bangkay ni Black Shadow kung may makita kaming sumusunod sa iyo. Binigyan siya ng kabilang partido ng maikling direksyon at ibinaba ang telepono. Kumunat ang noo ni James. Paano siya nakipag-ugnayan sa literal na sandali na bumaba siya ng eroplano? Binabantayan ba ng kalaban ang bawat kilo niya at nalantad ba sa kanila ang kanyang kinaroroonan? Sino ang pinupuntirya niya? Ito ang punong tanggapan ng isang rehiyong militar sa Southern Plains. Pagkababa ni James sa eroplano ay may mga taong sumugod sa kanya. Ang nangunguna ay ang tenyente na nakauniporme na may 1-star badge sa kanyang balikat. Sa likod niya ay isang grupo ng mga fully armed warriors na nakauniporme din. Atensyon! Libu-libong sundalo ang sumugod, tumayo sa harap ni James, tumayo ng tuwid, at itinaas ang kanang kamay sa kanilang mga kilay. Nakabalik ka na sa wakas, Commander. Tuwang-tuwang lumapit ang sundalong may 1-star badge. Ito ang tenyente, si Levi Grant. Siya ay nasa kanyang 40s at may isang angular na mukha na may peklat, na nagbigay sa kanyang hitsura ng isang nakakatakot sa gilid. Sige, pwede nang maghiwa-hiwalay ang lahat. Maghanda ng isang off-road na sasakyan na puno ng gas at dagdag na 2 bar aisles ng gas sa trunk. Aalis ako sa hangganan. Nag-aalalang din ilaan ni Levi ang kanyang labi. Saan ka pupunta, Commander? Hindi na idinetalye ni James ang mga detalye. Kasalukuyan siyang binabantayan ng kalaban, kaya imposibleng mamuno siya ng hukbo doon. Malalagay sa panganib ang buhay ni Henry kung magsasama siya ng hukbo. Alam niyang delikado ang mag-isa sa Mount Thunder Pass. Ang bundok ay mapanganib na lugar, at malaki ang posibilidad na hindi siya makalabas ng buhay. Bagamat mapanganib, kailangan niyang umalis. Levi. Oo, sir. Maghanda ka ng bulletproof vest para sa akin. Sige. Agad namang iniabot ni Levi ang vest sa kanya. Isinuot ni James ang bulletproof vest. Hindi nagtagal, napuno na rin ng gas ang off-road na sasakyan at handa nang umalis. Nagtanong muli si Levi, Commander, bakit ka pupunta sa Mount Thunder Pass? Hayaan mo akong sumama sa iyo. Magdadala ako ng 10,000 sundalo. Kinawayan ni James ang kanyang kamay habang tumatanggi at mariing sinabi, hindi na iyon kailangan. Ako na mismo ang pupunta. Kung hindi ako babalik bukas ng umaga, pangunahan ang sino mang hukbo sa Mount Thunder Pass at talunin ang bundok. Pagkatapos, sumakay si James sa kotse, pinaandar ang makina, at umalis sa lugar ng militar. Ang Mount Thunder Pass ay nasa hangganan ng Southern Plains. Upang maging tumpak, ang lugar na ito ay wala sa ilalim ng jurisdiction ng SOL. Ito ay isang lugar na wala ng bansang kontrolado o inaalagaan. Ang lugar na ito ay nasa hangganan din ng maraming maliliit na bansa. Mount Thunder Pass, tuktok ng bundok. Isang kahoy na bahay ang nakatayo sa tuktok ng bundok. Nakatali sa loob ng silid si Henry, ang Deputy Commander ng Southern Plains, Dragon Army. Si Henry ay napuno ng dugo sa lupa habang nakapikit. Mahirap sabihin kung buhay pa ba siya. Ang bahay ay puno ng mga mersenaryo sa camouflage uniforme na armado hanggang sa ngipin. Sa hindi kalayuan ay may mga combat aircraft, tank, at iba pang nakakatakot na nakamamatay na armas. Nag-uulat. Isang lalaking nakakamouflage na uniforme at may batik-batik ang mukha ang sumugod, lumuhad sa isang tuhod, at nagulat. Ang itim na dragon ay nakarating na sa Southern Plains at papunta sa Mount Thunder Pass. Isang lalaki ang lumabas mula sa loob ng isang kahoy na bahay. Nakasuot ng itim na Amerikana at maskara ang lalaki.
Nagawa nitong hindi makilala ang kanyang hitsura. Isang paos na boses ang kumawala sa kanyang lalamunan. Nag-iisa ba siya? Oo, nag-iisa ang Black Dragon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 373. Magaling. Bulalas ng kanyang namamaos na boses na may kasiyahan. Kasunod nito, isang nakakatakot na tawa ang umalangaw-ngaw sa buong bundok. Black Dragon, Mount Thunder Pass ang magiging libingan mo. Sa pagkakataong ito, nakalap ako ng mga piling mamamatay mula sa 28 bansa sa bundok ngayon. Hindi ka makakatakas ngayon kahit na sa iyong pambihirang lakas. Walang kaalam-alam si James na may 28 piling mersenaryo ang nagtipon sa tuktok ng bundok na naghihintay sa kanya. Ang Black Dragon ay napakalakas na figure, at ang ibang bansa ay determinadong tanggalin siya. Samantala, nagpatuloy si James sa pagmamaneho papunta sa Mount Thunder Pass. Hindi nagtagal, nakarating siya sa hangganan. Tumigil ka dyan. Isang busina ang tumunog sa kanyang harapan. Lumapit ang ilang sasakyang militar, at maraming kumpleto na armadong sundalo ang lumabas. Pagkatapos, nilapitan siya ng mga ito habang nakatutok ang mga maitim nilang baril sa off-road na sasakyan ni James. Naka-brake si James. Creak. Ang mga gulong ay tumitili sa lupa, at ang alikabok ay tumaas. Binuksan niya ang pinto at lumabas ng sasakyan. Atensyon! Agad na umayos ang mga sundalong kumpleto sa sandata at itinaas ang kanilang mga kamay bilang pagpupugay. Commander, sabay-sabay siyang hinarap ng mga sundalo. Magandang trabaho, mga lalaki. Kinawian ni James ang kanyang kamay, lumakad, at nagsindi ng sigarilyo. Ipinasa niya ang sigarilyo sa mga opisyal. Tinapik niya ang kanilang mga balikat at sinabing, mahirap na trabaho na bantayan ang mga hangganan sa buong taon. Commander, sa wakas nakabalik ka na. May mga tsismis sa labas na nagsasabing umalis ka na. Gayunpaman, palagi kang magiging Black Dragon at Commander ng Black Dragon Army sa aming mga puso. Tuwang-tuwang bati sa kanya ng mga sundalo. Napangiti si James. Anong ginagawa mo dito, Commander? Tumingin si James sa malayo, at tumigas ang ulo, mukha niya. Isang malungkot na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha habang sinasabi niya, lalabas ako sa mga hangganan patungo sa Mount Thunder Pass. Commander, naging magulo ang Mount Thunder Pass simula nang i-withdraw ng Black Dragon Army ang mga sundalo nito. Magpapadala ako ng tropa para i-escort ka, hindi na kailangan, ayos lang ako na mag-isa. Hindi pinansin ni James ang kanyang pag-aalala. Pagkatapos magsalita ay tumalikod na siya at bumalik sa sasakyan. Ang mga gulong ay sumipa ng mga ulap ng alikabok habang si James ay umaalis. Pinanood siya ng grupo ng mga sundalo na umalis. Isang sundalo ang nagtanong, Kapitan, bakit tumatawid ang komandante sa mga hangganan para pumunta sa Mount Thunder Pass? Nabalitaan ko na kanina pa nagkakaroon ng gulo doon. Hindi ko alam. Ang commander ay walang kapantay. Kasanayan at dumaan sa matinding laban. Ang Mount Thunder Pass ay wala sa kanya. Ipagpatuloy mo ang iyong tungkulin. Umiling ang kapitan sa kawal. Oo, sir. Mabilis na nag-disperse ang team. Pinaandar ni James ang kotse at mabilis na umalis sa mga hangganan. Matapos lumabas sa mga hangganan, patuloy siyang sumulong hanggang sa hindi nagtagal ay dumating siya sa paligid ng Mount Thunder Pass malapit sa mga hangganan ng Southern Plain. Sa unahan ay isang mabundok na bulubundukin. Ang bundok ay umalangaw-ngaw sa guttural na dagandong ng napakaraming hindi kilalang mga nilalang. Inihinto ni James ang sasakyan sa kalapit na mga palumpong at tinakpan ito ng mga sanga. Pagkatapos, bumalik siya sa pangunahing kalsada, kinuha ang kanyang telepono, at tinawagan ang numerong unang nakipag-ugnayan sa kanya. Mabilis na kumonekta ang linya. Nakarating na ako sa Mount Thunder Pass. Nasaan si Henry? Black Dragon, umakyat ka sa bundok kung gusto mong iligtas si Henry. Siya ay nasa tuktok ng Mount Thunder. Napatingin si James sa bundok sa harapan niya, nagsindi ng sigarilyo, at huminga ng malalim. Umagos ang usok mula sa kanyang ilong, at gumawa siya ng isang malaking hakbang pasulong. Ang kanyang malaking leather boots ay pumutok nang tumama ang mga ito sa lupa. Bundok Thunder, tuktok ng bundok. Maraming mersenaryo ang natipon dito. Ang pinuno ay isang lalaking nakasuot ng itim na damit at may maskara. Umupo siya sa harap ng kahoy na bahay na may sigarilyo sa bibig.
Ang aming mga especially iya sa daan ay nagulat na ang Black Dragon ay dumating sa paanan ng Mount Thunder Pass at ngayon ay umaakyat sa bundok. Darating siya sa loob ng 3 oras. Patayin mo siya. Bumigay ang lalamunan ng lalaking nakamaskara sa isang malupit na boses. Open fire kapag pumasok na ang Black Dragon sa shooting range. Patayin siya sa anumang paraan na kinakailangan. Gayunpaman, sabihin sa mga lalaki na mag-ingat na huwag ilantad ang kanilang sarili. Ang Black Dragon ay hindi isang ordinaryong tao, at siya ay napakahusay. Sige, ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 374. Itinago ni James ang sasakyan at umakyat sa kalsada sa bundok. Tumingin siya sa harap at kinuha ang phone niya. Natahimik ang phone niya. Ang kanyang kinaroroonan ay tila malinaw sa kalaban sa kabila ng kawalan ng taga-subaybay sa kanya. Sa pamamagitan nito, napagtanto niya na kahit papaano ay sinusubaybayan siya ng mga ito sa pamamagitan ng kanyang telepono. Siya ay tumakbo palabas at nawala sa kagubatan sa tabi ng kalsada sa bundok. Pagpasok sa malalim na kagubatan ng bundok, nakahanap siya ng isang liyebre at itinali ang kanyang telepono dito. Tinapik ni James ang maliit na ulo ng liyebre at pinakawalan ito. Ang liyebre ay agad na nawala sa kagubatan. Samantala, lumabas si James sa masukal na kagubatan at tinungo ang tuktok ng bundok. Nasaan ang Black Dragon? Mukhang gumagala ang lokasyon ng kanyang telepono sa bundok at tila papalayo sa Mount Thunder Pass. As expected from the Black Dragon, napansin niya yung ginagawa namin. Siguradong papunta na siya dito habang nag-uusap kami. Ipasa ang utos para manatiling nakabantay ang lahat. Gumamit ng mga drone para bantayan ang mga daanan ng bundok. Dapat natin siyang subaybayan. Roger. Maya-maya lang, lumabas ang isang malaking lalaki mula sa kahoy na bahay. Ang malaking lalaki ay 2 metro ang taas at may napakasungit na hitsura, na may mga braso na mas malaki kaysa sa baywang ng karaniwang nasa hustong gulang. Bagamat isa siyang dayuhan, matatas niyang wika ang wika ni Sol. Masyado kang nag-iingat, mayroong 28 piling mamamatay tao ang natipon dito ngayon. Ang bawat isa sa kanila ay ang pinakamahusay sa mundong ito. Ang tanging alalahanin ay ang Black Dragon ay hindi nagpapakita. Ang bundok na ito ang kanyang magiging libingan. Kahit na mayroon siyang nakakabaliw na mga kasanayan, hindi niya magagawang iwasan ang kamatayan magpakailanman. Ang lalaking nakasuot ng maskara ay tiningnan ang malaking lalaki. Hindi mo alam ang lakas ng Black Dragon. Mayroon ka bang anumang palatandaan kung gaano karaming mga tao ang namatay sa labanan na nakakuha sa kanya ng posisyon ng commander? Nangyari ito sa Mount Thunder Pass. Mag-isa niyang sinalakay ang kampo ng kaaway at pinatay ang bawat sundalo. Pagkatapos, bumalik siya sa Southern Plains kasama ang pinuno ng commander ng kalaban. Hehe, umalangaw-ngaw ang tawa sa mga kalapit na puno. Isang babaeng nakasuot ng itim na leather armor na may mahabang itim na buhok ay maliksi na nakapatong sa isa sa mga puno. Tumalon siya mula sa mataas na puno at matikas na bumagsak sa lupa. Matagal ko nang narinig ang mga pagsasamantala ng Black Dragon. Ito ay isang magandang pagkakataon upang labanan siya ngayon. Willie, kailangan mong tiyakin na ang mga tao sa labas ay hindi sinasadyang mapatay siya. Napunta kami dito para sa wala kung hindi. Ang lalaking nakasuot ng itim at nakamaskara ay tinawag na Willie. Siya ang nagtipon ng mga elite mula sa 28 bansa para sa planong pagpatay na ito. Tiningnan niya ang babaeng nakasuot ng itim na leather armor at pinaalalahanan, Blossom, huwag kang pabaya. Minamaliit mo ang lakas ng Black Dragon. Dumagundong. Biglang yumanig ang lupa kasabay ng malakas na dagandong. Lumingon ang mga tao sa tunog. Ang pinagmulan nito ay isang maikling tao lamang na 156 centimeters ang taas. Bagamat medyo maikli ang tangkad niya, dumagundong ang lupa sa mabibigat niyang yabag. Bawat hakbang niya ay parang dinudurog ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ako, si Solomon Tate, ay sumusumpa na papatayin ang itim na dragon kung maglakas loob siyang magpakita ng sarili dito. Iyan ang espiritu. Kasabay nito, ang isa pang masungit na boses ay umalangaw-ngaw mula sa ibang direksyon. Sinulyapan ni Willie ang makapangyarihang mga mersenaryong ito na may tame-time na ekspresyon na nakatago sa ilalim ng kanyang maskara. Ang mga taong ito ay ang mga piling puwersa ng kanilang mga bansa at may mataas na kasanayan. Gayunpaman,
Hindi nila naunawaan ang laki ng lakas ng Black Dragon at nakita nila mismo ang kanyang mga kakayahan. Na hindi masira ang plano. Bumantong hininga siya sa loob. Samantala, nakalusot na si James sa kabundukan. Para siyang maliksi na unggoy, walang kahirap-hirap na tinatahak ang daanan ng kagubatan, at sa ilang hakbang lang ay nakaya niyang sukatin ang matataas na puno. Ang matarik na pader na bato ay parang isang patag na daan sa kanya. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang drone sa kalangitan. Agad siyang kumapit sa cliffside at nanlamig. Hanggang sa lumipad na sa malayo ang drone ay muli siyang gumalaw. Sa bangin ng bundok sa tapat ng Mount Thunder Pass. Tinawid ni James ang kagubatan sa bundok at nakarating sa bundok sa tapat ng Mount Thunder Pass. Siya ay nasa Southern Plains sa loob ng isang dekada at alam niya ang terrain ng Mount Thunder Pass tulad ng likod ng kanyang kamay. Alam niyang hindi siya makakakilos ng walang ingat kung gusto niyang iligtas si Henry. Ang Mount Thunder ay isang lubhang mapanganib na lugar. Nagtago siya sa likod ng isang puno sa bangin, kumuha ng binocular, at pinagmamasdan ang paggalaw sa Mount Thunder Pass sa di kalayuan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 375. Nakita niya ang maraming ganap na armadong mersenaryo, combat aircraft, tank, heavy artillery, at iba pang nakamamatay na armas. Napaawang ang labi niya nang makita ang eksenang ito. Mahirap para sa kanya na lihim na iligtas si Henry dahil ang Mount Thunder ay binabantayan ng husto. Kung ipapakita lang niya ang kanyang sarili, isang matinding labanan ang magaganap. Si James ay hindi natatakot na lumaban. Gayunpaman, natatakot siya na ang buhay ni Henry ay ginagamit bilang pagkilos laban sa kanya sa panahon ng labanan. Matapos mapagmasdan ang sitwasyon ng mga kaaway, tahimik na bumaba si James sa bundok at lumapit sa Mount Thunder. Hindi nagtagal, nakita niya sa unahan ang mga armadong mersenaryo. Maingat niyang iniskan ang paligid at natagpuan ang hindi mabilang na mga sniper na nakatago sa buong lugar. Maraming tao ang nagtatago sa mga kalsada sa bundok hanggang sa tuktok. Ang buong lugar ay napuno ng panganib, at siya ay manliligaw ng kamatayan kung siya ay patuloy na sumulong. Gayunpaman, malalagay sa panganib si Henry kung hindi siya aakyat sa bundok. Sinundan siya ni Henry ng maraming taon, at hindi niya hahayaang mamatay siya sa isang kakilakilabot na kamatayan sa Mount Thunder. Matapos pagmasdan ang lupain, tahimik na lumipat si James. Maya-maya, lumabas na naman siya sa ibabaw ng malaking puno kung saan may nakatago sa ilalim nito. Inabot niya ang kanyang likuran at naglabas ng 2 pilak na karayom. Iniwas niya ang kamay. Whoosh! 2 pilak na karayom ang lumipad palabas ng napakalakas. Ang sniper na nakatago sa mga palumpong ay bumagsak pasulong sa lupa ng walang tunog. Matapos maalis ang isa sa mga nakatagong sniper, pumuslit si James. Kailangan niyang planuhin ng mabuti ang kanyang mga galaw. Kaya, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umusad ng paisa-isa sa mga bundok. Ginamit niya ang lupain sa kanyang kalamangan upang itago ang kanyang sarili. Tahimik niyang ibinaba ang lahat ng mga nakatagong sniper na makikita niya sa kanyang dinadaanan. Sa puntong ito, mahigit 50 sniper na ang namatay sa kanyang mga kamay. Sa sandaling ito, wala pang 1,000 metro ang layo niya mula sa tuktok ng Mount Thunder. Ang masukal na kagubatan kalaunan ay nagbigay daan sa isang walang laman na taluktok ng bundok sa unahan niya, ibig sabihin. Wala na siyang mapagtataguan. Malalantad siya kaagad kung ipagpapatuloy lamang ang kanyang paglapit, at agad siyang babarilan ng mga mersenaryo na puno ng mga butas. Nagpa siya si James na tumalikod at pinigilan ang kanyang sarili sa paggawa ng anumang walang pag-iisip na mga aksyon. Sa halip, naghintay siya ng pagkakataon. Lumipas ang oras sa bawat minuto. Pagkatapos ng 3 oras na paghihintay, sa wakas ay nahanap na niya ang pagbubukas na kailangan niya. Isang nag-iisang mersenaryo ang pumasok sa kanyang paningin. Agad niya itong sinunggaban mula sa puno. Isinilid niya ang ulo ng mersenaryo sa pagitan ng kanyang mga hita at ipiniwersa ang lalaki. Agad na naputol ang ulo ng mersenaryo, at nahulog siya sa lupa nang hindi na nagkaroon ng pagkakataong sumigaw. Mabilis niyang sinalo ang katawan para pigilan itong bumagsak sa lupa at makagawa ng ingay. Mabilis na nagtago pabalik si James, hinubad ang damit ng mersenaryo, hinablot ang kanyang sandata, at pinahiran ang ilang mukha na inihanda niya ng maaga sa kanyang mukha. Pagkatapos,
matapang siyang naglakad papunta sa bukas. Nakipagkita siya sa nagpapatrulyang mersenaryong koponan at sumunod sa likuran ng koponan. Tuktok ng bundok, maraming malalakas na mandirigma ang natipon. Pinanood ni Willie ang paglubog ng araw, alam niyang malapit ng magdilim. Alam niya na ang Black Dragon ay lubhang mapanganib at na magiging mahirap na makita siya kapag madilim na. Nararamdaman niyang nasa malapit lang si James ngayon. Ilabas mo siya. Hindi nagtagal ay pumasok ang ilang mersenaryo sa kahoy na bahay at kinaladkad palabas si Henry na nasa bingit ng kamatayan. Tumayo si Willie, inilabas ang baril, at tinapakan si Henry. Pagkatapos, naglabas siya ng loudspeaker at sumigaw, "Black Dragon! Alam kong nandito ka. Magpakita ka, kung hindi, ang Black Shadow ay ililibing kasama mo ngayon." Ang loudspeaker ay umalangaw-ngaw, at ang kanyang boses ay umalangaw-ngaw sa buong bundok at lambak. Pagkatapos pananakot kay James, mabilis niyang itinuro, inutusan ang lahat na lumapit sa Mount Thunder. Willie, hindi tumugon ang Sniper 1. Wala ring tugon mula sa Sniper 2. Sari-saring ulat ang pumasok sa tenga ni Willie. Sa ilalim ng maskara, madilim ang kanyang ekspresyon. Alam niyang tahimik na inalis ng Black Dragon ang mga sniper na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 376. Si James ay nagbalat kayo sa mga mersenaryo. Iniwasan niya ang anumang padalos-dalos na pagkilos sa buong oras. Sa halip, tahimik siyang nagmamasid. Nang utusan ni Willie ang lahat na lumipat sa tuktok ng bundok, sinundan niya ang mga mersenaryo. Pagkatapos nilang magtipon sa taas, iniskan ni James ang kanyang paligid. Nakapaghula siya kung gaano karaming tao ang natipon doon. Mayroong humigit kumulang 500 mersenaryo at lahat sila ay armado hanggang sa ngipin. Ang natitira ay umabot sa 50 tao, kabilang ang mga dayuhan. Nakita niya si Henry, na tinatapakan, napapaligiran ng 7 o 8 lalaki. Itinutok nilang lahat ang kanilang mga baril sa ulo ni Henry. Kung nakagawa siya ng isang maling galaw, si Henry ay napatay sa lugar. Kahit na naniniwala si James na kaya niyang patayin ang lahat dito, pinili niyang mabuti ang kanyang mga aksyon. Nandito siya para magligtas ng buhay, hindi para pumatay. Pinagmasdan ng mga mata ni Willie ang mga mersenaryong nagtipon sa kanyang harapan. Bigla siyang natauhan at sumigaw, lahat, umatras. Pagkatapos ng bulalas na iyon, kinuha niya ang naghihingalong si Henry sa lupa at itinutok ang baril sa kanyang ulo. Pagkatapos, muli siyang tumingin sa mga mersenaryo na umatras. Alam kong kasama ka dyan, Black Dragon. Magpakita ka ngayon kung ayaw mo siyang mamatay. Or else, sasabugan ko ang utak niya. Nang marinig ito, naging alerto ang mga mandirigma mula sa 28 iba't ibang bansa. Pinagmamasdan nila ang mga mersenaryo mula sa malayo. Si James, na nagtago sa mga mersenaryo, ay nagsuot ng malungkot na ekspresyon. Sino ang lalaking nakamaskara? Mukhang marami siyang alam tungkol sa kanya. Itim na dragon. Dahil nandito ka, magpakita ka. Gusto kong makita kung talagang kahanga-hanga kagaya ng sinasabi ng mga chismis. Ngayon, papatayin ko ang dragon para makita ng lahat. Nagsaya ang mga mandirigma mula sa 28 iba't ibang bansa. Idiniin ni Willie ang baril sa likod ng ulo ni Henry at sumigaw, bibilang ako ng 3. Kung hindi ka pa magpakita ng sarili mo noon papatayin ko siya agad. 1. Tumawag siya habang pinagmamasdan ang grupo ng mga mersenaryo. 2. Pinagmasdan ng kanyang mga mata ang karamihan. Gayunpaman, walang gumalaw ng kalamnan. May lumabas na silver needle sa kamay ni James. Inihagis niya ito. Napasigaw sa sakit ang mersenaryong nasa harapan niya. Nang marinig ito, nagsilabasan ang lahat. Direktang nagpaputok ang ilan sa harapan. Agad na binaril ang lalaking sumigaw at bumagsak sa lilam ng dugo. Sinanay ng lahat ang kanilang mga baril sa mersenaryong kagagaling lang sa lupa. Tingnan ninyo, bili ni Willie sa kanyang mga tauhan matapos makita ang kaguluhan. Oo, maingat na lumapit ang ilan sa kanyang mga tauhan. Samantala, pinagmamasdan ni James ang bawat galaw ni Willie. Matalino si Willie. Nagtago siya sa likod ni James at pinalibutan ang sarili ng mga dayuhang mandirigma. Bagamat hindi pa sila nakita ni James noon, naramdaman niya na pareho silang magaling at mahusay na manlalaban. Inakala niya na sila ay mga propesyonal na mandirigma na hindi dapat maliitin.
Bumalik si James at kumuha ng ilang pilak na karayom. Pamitik. Maingat niyang inihagis ang mga pilak na karayom. Ang mga mersenaryong nataman ay napasigaw sa sakit at pagtataka. Arg! Erk! Kasunod nito, mabilis na nag-offensive si James. Lahat ng nataman ng kanyang mga karayom ay sumigaw ng masakit. Ang ingay ng mga hiyawan ay nagmumula sa lahat ng direksyon. Puno ng pawis ang mukha ni Willie. Alam niyang nakatago ang Black Dragon sa mga mersenaryo. Agad siyang tumahol ng utos, patayin silang lahat. Walang matitira. Agad na nagpaputok ang isang armored vehicle na armado ng mga machine gun mula sa malayo nang matanggap ang utos ni Willie. Sa isang iglap, maraming mga mersenaryo ang natanggal at ang kanilang mga katawan ay bunten sa isa't isa sa umaagos na pool ng dugo. Sa sandaling sinabi ni Willie sa kanyang mga tauhan na barilin, lumipat si James. Mabilis siyang tumakbo papunta kay Willie. Tigilan mo siya ngayon. Agad na bulalas ni Willie nang makita ang isang figure na papalapit sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 377. Tumigil ka dyan, Black Dragon. Itinutok ni Willie ang baril kay Henry at nagpaputok ng warning shot. Tumigil ka dyan o papatayin ko siya, malamig niyang sabi. Nasa 10 metro ang layo ni James kay Willie. Huminto siya sa kinatatayuan niya. Sa sandaling iyon, daan-daang baril ang agad na nakatutok sa kanya. Hahaha, humagalpak ng tawa si Willie. Paano kung ikaw ang Black Dragon? Talo ka pa rin sa akin sa huli. Napatingin si James sa nakamaskara na si Willie, at dumilim ang mukha nito. Naipakita ko na ang sarili ko. Hayaan mo siya, gusto mo. Ito ang iyong huling pahingahan. James said disinterestedly, nag-resign na ako sa post ko. Siya ay hindi. General pa rin siya ng Southern Plains. Ang pagpatay sa kanya ay magdudulot lamang ng galit ni Saul. Handa ka bang tumayo laban sa galit ni Saul at milyon-milyong hukbo ng Black Dragon? I assure you, kung siya ay patay na, ang hukbo ng Black Dragon ay lalabas sa daanan at year-okan ang lahat ng karatig na maliliit na estado. Mad-anak ang dugo, walang paraan na ikaw o sino mang kumikilos para sa iyo, ay hindi makayanan ang mga kahihinatnan. Ako ang gusto mo. Hayaan mo siya. Sinadya ni James ang bawat salita. Nang marinig ito, ang ekspresyon ni Willie ay lumaki ang pag-aalala sa ilalim ng kanyang maskara. Tama si James. Hindi nang ahas si Willie na kumilos ng mag-isa nang hindi humihingi ng pag-aproba. Habang nakatutok pa rin ang baril sa ulo ni Henry, inilabas niya ang isang telepono at tinawagan ang isang numero. Nais niyang humingi ng karagdagang tagubilin mula sa nag-orkestra ng lahat ng ito. Tinitigan siya ng mabuti ni James. Nasa pintuan ng kamatayan si Henry. Namumutla ang mukha niya. Bilang isang mahuhusay na doktor, nasuri niya ang kalagayan ni Henry sa isang sulyap. Ang lalaki ay malubhang nasugatan at mamamatay sa lalong madaling panahon kung hindi siya kukuha ng agarang interbensyon sa medisina. Guro, nagpakita na ang itim na dragon. Papatayin siya ng mga tauhan ko kung sasabihin ko lang sa kanila, pero anong gagawin natin kay Henry? Pinagmasdan ni James ang mga lalaking nakamaskara ng aswang. Dumating na ang oras para kumilos siya. Marahan niyang iwinagayway ang kanyang kamay. Ang mga pilak na karayom ay lumabas mula sa kanyang mga kamay na parang mga laser beam. Daan-daang lalaki ang agad na bumagsak sa lupa. Ang walang kamalay-malay na si Willie ay nasa telepono pa rin. Sa sandaling iyon, isang pilak na karayom ang tumama sa kanyang palso. Arg! Ibinaba niya ang kanyang baril. Sumugod si James at sinipa si Willie. Ang impact ay nagpalipad kay Willie ng ilang metro ang layo. Mabilis na pinuntahan ni James si Henry na makatayo. Gayunpaman, pinalibutan siya ng 28 mandirigma at hinaranggan ang kanyang landas ng pag-atres. Henry. Hindi sila pinansin ni James. Inihiga niya si Henry sa lupa at marahang sinampal ito. Mukha. Gayunpaman, hindi nagkamalay si Henry. Bagamat humihinga pa siya, matagal na siyang walang malay. Patayin siya. Sumigaw si Willie mula sa malayo sa galit nang bumangon siya sa lupa. Naglalakad palapit kay James na napapalibutan, tumingin siya sa kanya at tumawa. Akala mo ba makakaalis ka ng ligtas sa Mount Thunder? 28 dayuhang mandirigma ang natipon dito, at bawat isa sa kanila ay kilala sa kanilang mga kasanayan. Ito ang iyong huling pahingahan. Kalmado. Tumayo si James at sinilip ang mga manlalaban. Willie, tumabi ka.
Iwan mo sa akin ang Black Dragon. Papatayin ko ang dragon para makita ng mundo. Willy, na-dismiss ka. Wala kang ibang gagawin dito. Ang 28 dayuhang mandirigma ay nag-uumapo. Mayabang at walang kabuluhan, ang mga mandirigmang ito ang pinakamalakas sa kani-kanilang bansa at hindi pa nakatikim ng pagkatalo. Ang pangalan ng Black Dragon ay kilala sa buong mundo. Kung nagawa nilang patayin siya, magagawa nilang tanggapin ang lahat ng pagbubunyi para sa gawang iyon. Matagal na nilang narinig ang mga kabayanihan ng Black Dragon ngunit hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na harapin siya. Sa wakas, tumayo siya sa harap nila at handa na ang pagkakataon para sa pagkuhanang, anong ginagawa mo? Tinatawag ko ang mga shot sa paligid dito. Patayin siya ngayon na. Pagbabante ni Willy at itinutok ang baril kay James. Bang! Nabaril si James. Hindi man ito tumama sa vital parts niya, duguan siya sa dibdib. Bagamat nabaril siya at halatang nasugatan dahil dito, hindi siya natamba at nanatiling nakatayo. Pagod ka na bang mabuhay, Willy? Humakbang ang malaking lalaki at sinampal sa mukha si Willy. Namamaga at nanunuot ang mukha ni Willy sa sobrang lakas ng sampal. Ang sampal ay nagpaikot sa kanyang katawan at siya ay bumagsak sa lupa. Patayin ang iba para makalaban natin ang Black Dragon nang walang nakikialam. Huwag mong sabihing naglalaro ako ng madumi, Black Dragon. Ikaw ay isang henyo na doktor, hindi ba? Bibigyan kita ng kalahating oras para gamutin ang mga sugat mo. Tapos, mag-aaway tayo. May iwan mo lang ng buhay ang Mount Thunder kung kaya mong talunin kaming lahat. Kung matatalo ka, ito ang magiging libingan mo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 378. Ang mga manlalaban ay hindi gustong patayin si James sa estadong kinaroroonan niya. Lahat sila ay gustong talunin si James sa tamang laban at angkinan ang titulo ng numero 1 manlalaban sa mundo. Bumangon sa lupa si Willy na pinalipad kanina at galit na tumili, may ideya ka ba sa ginagawa mo? Sa palagay mo ba ay matatalo ng grupo ng maliliit na fries ang Black Dragon? Kumuha ng isang mahigpit na pagkakahawak. Inutusan kitang patayin siya ngayon. Yumoko si James. Tumingin siya kay Henry sa lupa at kinuha ang kanyang pulso. Dumilim ang mukha ni James. Mabilis niyang minarkahan ang vital acupoints sa katawan ni Henry at naglabas ng ilang pilak na karayom. Dexterously, ipinasok niya ang 5 pilak na karayom sa mahahalagang acupuncture point ni Henry. Ang buhay ni Henry ay nakabitin sa pamamagitan ng isang sinulid. Kailangang tapusin ni James ang labanan sa lalong madaling panahon. Kailangan niyang paalisin si Henry dito at gamutin ang mga sugat niya. Kung hindi, huli na. Bumunot ulit ng baril si Willy. Ilipat ka at patay ka. Itinutok naman ng 28 mandirigma ang kanilang mga baril kay Willy. Tumayo si James. Ang 81 Needles of Abomination, na nakapulupot sa kanyang mga braso, ay lumitaw sa kanyang mga kamay sa isang iglap. Ito ay naging wire at lumipad patungo sa dibdib ni Henry. Tumagos ito ng malalim sa katawan niya at nabunot ang bala. Sa isang nakamamatay na tingin, pinandilatan ni James ang kanyang mga kaaway. Nararamdaman ng lahat ang kanyang layuning pumatay. Takot na talaga si Willy ngayon. Tumahol siya. Ano pang hinihintay mo? Patayin siya ngayon na. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa ang 28 mandirigma nang makita ang seryosong ekspresyon ni James. Pinindot ni James ang isa sa mga dulo ng wire. Agad na naputol ang alambre at nahulog sa kanyang palad bilang mga pilak na karayom. Inihagis niya ang mga karayom. Arg! Napuno ng hiyawan ang paligid. Maraming mersenaryo ang bumagsak sa lupa. Matapos ihagis, bumalik ang mga pilak na karayom at natipon sa kamay ni James para muling bumuo ng alambre. Sa sandaling iyon, ang 28 mandirigma na lamang at si Willy ang natira. Nanginginig si Willy sa takot. Sa wakas ay nakaramdam ng takot ang 28 mandirigma sa unang pagkakataon. Anong galaw yon? May daan-daang mersenaryo sa paligid nila, sandali lang ang nakalipas. Paano sila bumagsak sa lupa sa isang kisap mata? Hindi nila maisip kung paano sila nagawang patayin ni James. Wearing an irritated expression, James looked at them. Let's level the playing field. Iminumungkahi kong sabay-sabay kayong lumapit sa akin. Kung hindi, wala kang pagkakataon. Nagkatinginan ang mga manlalaban. Sabay silang tumango.
Sa sandaling iyon, isang matipuno at malakas na katawan ang gumawa ng unang hakbang. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at humarap kay James. Tumalon siya ng 3 metro ang taas at bumagsak sa lupa. Boom! Parang yumanig ang lupa sa lakas ng impact. Muli siyang tumalon at humarap kay James sa isang kisap mata. Hinampas niya ang kanyang mga kamao kay James na may balak na pumatay. Ang kanyang suntok ay hindi bababa sa 1,000 libra ang lakas. Ang isang pader ay agad na gumuho sa alikabok, at ang isang elepante ay papatayin kaagad sa pamamagitan ng napakalakas na kapangyarihan. Nanatili si James sa kanyang mga paa. Nang malapit na siyang durugan, naikuyom niya ang kanyang mga kamao at hinaranggan ang pag-atake. Nagtama ang kanilang mga kamao. Umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng mga bitik ng buto. Arg! Ang maayos na lalaki ay napahiyaw sa matinding paghihirap at pinalipad ng shockwave. Pinatuloy ni James ang momentum. Tumalon siya ng ilang metro ang taas at tinapakan ang lalaki sa gitna ng hangin. Bumagsak ang lalaki sa lupa. Bumagsak ang kanyang dibdib, at ang kanyang mga kamao ay isang madugong gulo. Namumugto ang kanyang mga mata, at ang kanyang mukha ay namula sa magkahalong sakit at takot. Masyadong malakas. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, natumba siya. Hindi pinansin ni James ang patay at humarap sa natitirang 27 iba pa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 379. Kinilig ang natitirang 27 lalaki. Bagamat narinig na nila ang lakas ng Black Dragon, hindi nila inaasahan na magiging ganito katakot. Ang taong pinatay ay tinawag na Titan. Siya ang pinakamalakas na manlalaban sa buong Malgudi. Ang mga Malgudian ay malawak na kilala bilang lahi ng mandirigma, isang titulong lubos na nararapat sa kanila. Nang makita ito, naiwang tulala si Willie. Kumuha siya ng machine gun sa lupa at pinasabog si James. Mamatay! Mamatay! Maliksi si James. Gamulong siya patungo sa bangkay ni Titan at ginamit ito bilang panangga sa putok ng baril. Pagkatapos, sa isang pitik ng kanyang daliri, isang pilak na karayom ang lumipad mula sa kanyang kamay at bumulusok sa katawan ni Willie. Agad na natapilok si Willie at bumagsak sa lupa. Dahil alam niyang hindi si Willie ang may pagkana ng lahat, siniguro niyang iiwan itong buhay. Si Willie lang ang nangunguna sa kanya sa pagtuklas sa taong tunay na nasa likod ng lahat ng ito. Matapos ilabas si Willie, tiningnan niya ang natitirang 27 mandirigma. Natulalaman sila sa tunay na lakas ni James, gayunpaman ay elite sila ng kani-kanilang bansa. Sumailalim sila sa mahigpit na pagsasanay upang maging kasing dalubhasa nila. Paanong ang kanilang pagmamataas ay hinayaan silang mag-atres ngayon? Atake tayo ng sabay-sabay. Sabay-sabay silang 27. Isang matinding labanan ang sumiklab sa tuktok ng Mount Thunder James na lumaban sa natitirang 27 mag-isa. Hindi sila ordinaryong tao at nagtataglay ng pambihirang kakayahan. Hindi lang iyon, nagkaroon din sila ng komprehensibong pag-unawa sa martial arts. Ang katawan ng lahat ay lumabo sa mabilis na paggalaw ng mga anino habang sila ay nagpapalitan ng suntok. Punong-puno ng lakas, nilabanan ni James ang bawat suntok. Tina-target nila ang kanyang vital points sa buong katawan niya. Siya ay nagtamo kaagad ng mga pinsala pagkatapos ng labanan ay nagsimula pa lamang. Sa kabila ng matinding sakit, taglay pa rin niya ang lakas ng loob na lumaban. Tumalon siya at nagbigay ng isang sipa. Tumama ang sipa sa ulo ng isang lalaki. Habang nakayuko ang ulo, parang ragdoll ang hinagis ng malata na katawan ng lalaki. Pumitik si James at walang kapintasang lumapag. Tulad ng isang bukal, siya ay bumangon at mabilis na inihanda ang kanyang sarili para sa labanan muli. Sa sandaling bumangon siya, isang sable ang bumaba patungo sa kanya. Tumalon si James sa labas ng saklaw at sa halip na tumayo pabalik, sumugod siya pasulong na parang isang mabangis. Hayop, nakipagbakbakan siya sa isang lalaki at itinapon siya. Nagpapatuloy ang labanan. Sunod-sunod na bumagsak ang mga mandirigma. Hindi nagtagal, nagkalat ang mga katawan sa tuktok ng Mount Thunder. Isang solong tao na lang ang nananatiling nakatayo. Nakasuot siya ng camouflage uniform na walang military badge. Ang kanyang mukha ay may kulay na pintura, at ang kanyang kamiseta ay nabasa ng kanyang sariling dugo at dugo ng kanyang mga kaaway. Lahat ng 28 mandirigma ay binawian ng buhay noong araw na iyon sa Mount Thunder. James papunta kay Willie.
Napahiga na lamang si Willie sa lupa dahil hindi siya makagalaw. Ang mga boto ni James ay nagbabadyang bumagsak sa lupang nilakad niya. Ramdam ni Willie na halos lumalabas ang puso niya sa kanyang lalamunan sa bawat hakbang ni James. Ito ay isang walang kwentang bitag. Dapat pinatay si James. Gayunpaman, ang 28 mandirigma ay masyadong mapagmataas at gustong patayin si James ng mag-isa para sa kanilang sariling kaluwalhatian at kabantugan. Nagbigay ito ng pagkakataon kay James na makahinga sa pagitan ng mga laban. Hinawakan ni James sa kwelyo si Willie at pinunit ang maskara nito. Ang lalaki sa likod ng maskara ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na humigit kumulang 30 taong gulang. Hindi pa siya nakita ni James noon. May suot na matalim na ekspresyon, tinanong niya si Willie, sino ang nasa likod nito? Umalangaw-ngaw ang dagandong ni James sa ulo ni Willie. Natakot si Willie sa labas ng kanyang talino. Isang buzzing sound ang naiwan sa kanyang tainga. Sampal. Umalangaw-ngaw sa bundok ang matalim na tunog ng sampal. Napasampol si Willie sa kanyang mukha. Namamaga ang kanyang mukha, at samuka siya ng isang bibig ng dugo. Natanggal din ang ilan sa kanyang mga ngipin. Tatanungin pa kita. Magsalita ka. Binuhat ni James si Willie. Nanginginig si Willie sa takot. Ito ay ang Dr. King. Kaagad na binatikos ni Willie ang kanyang amo sa banta ng kamatayan. Sino ang Dr. King? Hindi ko alam. Yan ang tawag sa kanya ng lahat. Kilala rin siya bilang Dr. King na gumagawa ng milagro. Please wag mo akong patayin. Kung papatayin mo ako, hindi ka makakalabas dito ng buhay. Patawarin mo ako, at aakayin kita palabas dito. Ang puwersa ng 28 bansang alyansa ay halos naririto na. Susubukan kong mamagitin para sa iyo. Ha? Kumunat ang noo ni James. Bigla niyang napagtanto na may isang faint drone ng ingay na nagmumula sa malayo. Tumangala siya. Isang combat aircraft ang patungo sa kanilang direksyon. Namutla ang mukha niya. Nawalan ng malay si Willie at dali-daling tinungo si Henry. Bitbit si Henry, mabilis siyang tumakas sa hanay ng bundok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 380. Ang Black Dragon ay ang Commander-in-Chief ng Southern Plains. Siya ang namamahala sa isang RNA million na malakas at siya rin ang tagapag-alaga ni Saul. Ito ang perpektong pagkakataon para tugisin siya ngayong nagbitiw na siya sa kanyang posisyon. Ang Black Dragon ay naging target sa lahat ng panahon. Hindi lamang mayroon silang mga mersenaryo at 28 mandirigma, ngunit mayroon din silang trump card sa kanilang manggas ang 28 bansang koalisyon ng militar. Ang 28 maliliit na bansa sa hangganan ng Southern Plains ay bawat isa ay nagpakilos ng 3,000 lalaki at bumuo ng 100,000 malakas na dakilang hukbo. Iisa lang ang layunin nila lipulin ang Black Dragon. Nang makita ang combat aircraft, binuhat ni James si Henry at mabilis na tinungo ang kailaliman ng kagubatan. Alam niyang ito lang ang tanging pagpipilian niya kung gusto niyang makalabas ng buhay kung siya ay matagpuan, siya ay walang humpay na bombarduhan ng combat aircraft. Bagamat walang kapantay ang kanyang lakas, wala siyang pagtatanggol laban sa isang nakakatakot na lumilipad na makina. Hindi nagtagal, lumitaw ang mga helicopter sa kalangitan. Isang helicopter na may simbolo ng bungo ang dumaong sa tuktok ng Mount Thunder. Isang lalaking naka-overcoat ang bumaba sa helicopter. Nang makita ang mga bangkay na nakahandusay sa lupa, dumilim ang kanyang mukha. Bumulong siya, tulad ng inaasahan sa Black Dragon. Kahit na ang pinagsamang lakas ng 28 elite na mandirigma ay hindi makalaban sa kanya. Kaagad, naglabas siya ng walkie-talkie at nagutos, umalis na ang Black Dragon. Isil agad ang mga bundok at hanapin siya, patayin bago siya umalis sa lugar. Gawin mong libingan ang lugar na ito. Naiintindihan. Matapos matanggap ang utos, sinimulan ng mga puwersang militar ang pagsusuklay sa bundok. Ang mga alon ng mga drone ay nagsimula ng isang blanket na paghahanap. Kasabay nito, tumawid ang puwersa ng koalisyon ng militar sa Mount Thunder Pass. Nahati sila sa mga pangkat ng 10 para sa paghahanap. Maya-maya, dapit hapon na. Dumidilim na ang langit. Nagtago si James sa isang natural na kuweba sa gitna ng makakapal na mga dahon sa hanay ng Mount Thunder. Bawat pulgada sa labas ay gumagapang kasama ang kanyang mga kaaway. Ang pagsisiwalat sa kanyang lokasyon ay higit sa lahat sa hatol ng kamatayan.
Kumpiyansa siyang makakalusot siya sa hanay ng kalaban kung mag-isa lang siya. Gayunpaman, kinailangan din niyang isaalang-alang ang walang malay na si Henry ang paglusot sa hanay ng kaaway sa mga kondisyong ito ay halos imposible. Kaya lang niyang maghintay at maghintay ng oras. Bago siya umalis, ipinaalam niya kay Lev ito na patagin ang Mount Thunder kasama ang hukbo ng Black Dragon na hindi na siya bumalik kinabukasan. Nakahiga si Henry na nakasandal sa isang bato sa madilim na kuweba. Umupo si James sa tabi niya at nagsindi ng sigarilyo. Tanging ang liwanag mula sa kumikislap na apoy ang makikita sa itim na kuweba. Matapos humitit ng kanyang sigarilyo, itinaas ni James ang braso ni Henry at kinuha ang kanyang pulso. Mahina ang kanyang pulso. Maaari siyang mamatay anumang oras. Bakas sa mukha ni James ang pag-aalala. Maaaring hindi tumagal si Henry hanggang sa pagsikat ng araw. Puff! Huminga ng malalim si James at pinagmasdang mabuti ang mga sugat ni Henry. Nang mahuli, si Henry ay dumanas ng matinding pagpapahirap. Nabali lahat ng buto niya. Ang mga litid ng kanyang mga braso at binti ay nabaluktot na hindi na makilala. Nataman din siya ng matinding suntok sa ulo. Hindi lang iyon, mayroon ding tama ng bala sa katawan. Siya ay nasa kaayla hilakbot na anyo. Inilabas ni James ang isang pilak na karayom at nagsagawa ng matagal nang nawawalang paggamot. Ginamit niya ang pilak na karayom upang protektahan ang mga ugat at ugat ni Henry na humantong sa kanyang puso upang mapanatili siyang buhay. Sa kasamaang palad, ang mga mababaw na sugat lamang ang nagawa niyang gamutin sa halip na ang mga kondisyong nagbabanta sa buhay. Ang tanging magagawa niya ngayon ay buhayin si Henry. Para mailigtas si Henry, kakailanganin niya ang lahat ng uri ng paggamot at gamot. Kabanata 381. Gayunpaman, siya ay kasalukuyang nasa isang delikadong sitwasyon. Walang paraan para mapanatili niyang buhay si Henry ng mag-isa. Ipaghihiganti kita, Henry. Wearing a grim expression, naikuyom ni James ang kanyang mga kamao. Hinding-hindi ko mapapatawad ang taong nasa likod nito. Magpahinga ka ng mabuti dito. Ililihis ko ang atensyon ng mga kalaban. Dapat kang kumapit. Darating ang mga reinforcement sa pagsikat ng araw. Pagdating ng panahon, ibabalik kita sa Kensington. Binuhat ni James si Henry at naglakad papunta sa pinakamalalim na bahagi ng kuweba. Sa wakas, nakahanap siya ng isang liblib na lugar at doon itinago si Henry. Pagkatapos nito, inalis niya ang anumang namamalagi na mga pabango at bakas na naruroon. Alam ni James na ang kalaban ay magkakaroon ng mga asong militar. Kung sakaling ma-detect nila ang mga ito, si Henry ay magiging kasing ganda ng mapapahamak. Ang pag-alis ng pabango ni Henry ay makakapidyo sa kanila na maramdaman ang kanyang presensya. Matiyak na ang lahat ay nai-set up sa pinakamahusay na magagawa nito, mabilis siyang umalis. Umalis siya sa kuwebang bato at dumiretso sa makapal na mga dahon. Ang kanyang karanasan sa pananatili sa Southern Plains sa loob ng isang dekada ay armado sa kanya ng geographical na kaalaman na kailangan niya. Ang pangunahing pag-aalala ay upang maakit ang atensyon ng kaaway. Kung hindi, si Henry ay nasa mortal na panganib kung siya ay matagpuan. Ang liwanag mula sa mga torchlight ay tumagos sa makakapal na mga dahon. Itinago ni James ang sarili habang pinipilit pasulong. Pagkatapos maglakad ng ilang milya, lumabas siya mula sa mga dahon at agad na inalis ang isang squad, kumuha ng baril, ilang bala, at isang bag ng militar. Naambush ang Squad 5 mula sa Xanadu. Lahat ng miyembro ay pinatay. Sa gitnang utos sa tuktok ng Mount Thunder, matapos matanggap ang ulat ng panic tick, ang Commander-in-Chief ng 28 bansang alyansa ay nagbigay ng utos, hanapin ang lugar. Lahat ng miyembro tumungo kaagad sa lugar kung saan tinambangan ang Squad 5 mula sa Xanadu. Magsagawa ng blanket search. Huwag mong hayaang dumaan kahit lamok. Commander-in-Chief, ang squad ay tinambangan sa Area C. Pumunta na kayo sa Area C. Kordon sa labas ng lugar. Matapos makatanggap ng mga utos, mabilis na tinungo ng hukbo ang lugar C. Samantala, ginamit ni James ang kanyang mga kagamitang dinambong mula sa squad na kanyang tinambangan upang magtanim ng ilang mga landmine at sumulong. Maya-maya, may naaninag siyang liwanag sa di kalayuan. Ang mga helicopter ay umiikot sa kanilang mga nakakamanghang spotlight, na iniskan ang mga lugar sa ibaba ng mga ito. Humiga si James sa lupa sa mga palumpong at nanatiling tahimik. Nang tuluyang makaalis ang mga helicopter,
Tumayo siya at nagmamadaling umalis sa lugar. Hindi nagtagal, nakita niya ang ilang squad na paparating sa kanya. Umakyat siya sa isang puno at nagtago sa makakapal na mga dahon. Pagkatapos, naghanda siya ng granada. Dahan-daang lumapit ang squad sa ibaba habang iniskan ang kanilang paligid. Boom! Nagkaroon ng pagsabog, at agad na naalis ang isa sa mga squad. Tumalon si James papunta sa isa pang puno. Habang gumagalaw siya sa mga sanga, pinaputukan niya ang iba pang squad sa ibaba at napatay sila sa isang iglap. Nang matapos ang mga ito, muli siyang nagtago. Nag-uulat, tinambangan ang pangkat 34, 89, at 150 mula sa geosenge. Ang mga coordinate ay Zone 45, Area C. Natanggap ng Central Command sa Mount Thunder ang intelligence report. Ang Commander-in-Chief ay nagbigay ng higit pang mga utos, lahat ng malapit ay pumunta sa lugar. Palibutan ang buong lugar. Mala-court-martialed ka kapag nakatakas ang Black Dragon. Nang marinig ang mga utos, agad na nagmadali ang mga squad na malapit sa tinukoy na lokasyon. Hamampes muli si James at ang kanyang mga aksyon ay umakit ng isang brigada sa pagkakataong ito. Mayroong hindi bababa sa 10 helicopter sa lugar na naghahanap sa kanya. Alam ni James na kailangan niyang lumampas sa hanay ng kalaban at umalis kaagad. Kung ang brigada ay dumating at pinalibutan ang lugar, ang kanyang mga ruta sa pagtakas ay naharang. Nagtago siya sa gitna ng takip ng dahon at hinintay na makaalis ang mga helicopter. Tulad ng isang maliksi na unggoy, tumalon siya sa layo na 5 hanggang 6 na metro at dumapo sa isa pang puno. Gumalaw siya ng may determinasyon. Maya-maya pa ay nakaalis na siya sa paligid. Nagtago siya sa ilalim ng malaking bato sa tabi ng bangin. Ang ilang mga helicopter ay nagsalita sa pag-scan sa lugar gamit ang kanilang spotlight mula sa malayo. Hindi kumikibo si James. Siya ay nagmumuni-muni. Paano siya makakalabas mula sa pagkakakulong? Naniniwala siya na ito ay halos imposible. Walang halos anumang pagtatago sa mga lugar na maaari niyang gamitin para sa isang matagal na panahon. Wala siyang pagpipilian kundi patuloy na magpalit ng mga lokasyon at pangunahan ang kanyang mga humahabol sa isang ligaw na paghabol sa gansa. Tiyak na kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya kung sakaling mapaligiran siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 382. Nagtago si James sa ilalim ng isang bato sa tabi ng bangin. Nakatago ang buong katawan niya sa mga bitik ng bato, at ulo na lang ang naiwang nakalabas. Gumamit siya ng iba't ibang uri ng halaman upang mabilis na gumawa ng pansamantalang saplot para sa kanyang ulo. Kahit na may dumaan sa kanya, malabong mapansin siya nito basta tahimik lang siya. Sa ilalim ng bangin, isang brigada ang naghahanap sa kanya na may mga torchlight. Matapos ang kanyang posisyon ay sabog sa radyo, parami ng parami ang kanyang mga kaaway na nagtipon sa paligid ng lugar. Mayroong hindi bababa sa 3,000 sa kanila sa ibaba. Nang makita ang liwanag sa ibaba, napangiti si James. Tahimik siyang bumangon. Pagkatapos, inilagay niya ang mga pampasabog na ginawa niya sa pagitan ng mga bitik ng isang bato na malapit ng bumagsak. Dumapo siya sa ibabaw ng isang bato at mabilis na inihanda ang kanyang sniper rifle. Bang! Isa sa mga lalaki sa ibaba ang binaril at nalugmok sa lupa. Alerto ng kaaway. Napagtanto na sila ay nakompromiso, ang mga lalaki ay nataranta. 12:00, sa bangin na iyon. Pag-uulat sa punong tanggapan. Natagpuan namin ang Black Dragon. Kahilingan para sa backup, linya 182, Area C. Sa paglabas ni James mula sa pagtatago, hindi mabilang na mga torchlight ang nagpapaliwanag sa kalangitan sa gabi. Nakaturo silang lahat sa bangin sa harapan nila. Matapos magpaputok, kinuha ni James ang baril at tumalon ng ilang metro sa ere. Sa isang kisap mata, nasa tuktok na siya ng bangin. Daga-tat-tat, ang machine gun sa mga helicopter ay nag-spray sa lugar sa paligid ng bangin. Hindi na natagpuan ng kanilang mga bala ang kanilang target dahil wala na si James. Pagkaalis niya, ilang libong lalaki ang nagsimulang umakyat sa bundok. Gayunpaman, si James ay nagtanim ng mga pampasabog sa bangin bago pa man. Hindi sinasadya ng mga lalaking umaakyat sa bundok ang mga ito. Boom! Ang tunog ng isang malakas na putok ay umalangaw-ngaw sa hangin. Bumagsak ang bangin. Marami sa ibaba ay durog, at ang kanilang mga katawan ay nabasag ng hindi na makilala. Umalis. Retreat.
May bomba. Mabilis na umatras ang brigada. Sa Central Command sa Mount Thunder, nagmura ang Commander-in-Chief sa kanyang itim na kapote, walang silbi. Walang kwenta lahat ng tanga. Mayroong 100,000 sa kanila at hindi nila makuha kahit isang solong lalaki pagkatapos ng mahabang panahon. Ihatid ang aking mga order. Ipadala ang mga bumbero at patagin ang buong lugar. Hindi namin dapat, Ginoo. Nagmamadaling ipinaliwanag ng isang general, hindi ito laro. Aalertuhan ang hukbo ng Black Dragon kung magpapadala tayo ng mga bumbero. Sa sandaling kumilos sila, maaari itong magudyok ng digmaan. Ang ating mga bansa ay hindi kayang paglabanan ang galit ng hukbo ng Black Dragon. Tama siya. Hindi natin ito magagawa. Commander-in-Chief, inilagay namin ang aming mga sentinels sa bawat lugar. Dahan-dahan kaming lumalapit sa Black Dragon. Bago magbukang liwayway, siya ay makukulong sa pagkubkob. Wala nang lugar para tumakbo siya. Ang mga general mula sa iba't ibang bansa ay sinubukan ang kanilang makakaya upang pigilan ang commander. Ang Commander-in-Chief ay tinawag na Ferdinand MacDonald. Isa siyang general ng Yanville. 1 taon na ang nakalipas, ang kanyang kapatid ay pinatay ng Black Dragon sa Mount Thunder Pass. Nanumpa siyang maghihiganti para sa kanyang kapatid simula noong araw na iyon. Ngayong dumating na ang pagkakataon, hindi niya hahayaan ang Black Dragon na makatakas ng ganoon kadali. Gabi na ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit nagawang manatiling nakatago ang Black Dragon. Kapag sumikat na ang araw, wala na siyang mapagtataguan. Ang kanyang mga oras ay bilang. Nang marinig lamang ito ni Ferdinand ay nagawang maghari muli. Nagplano si James na tumakas kapag napatay niya ang ilan pang mga kaaway niya. Siya ay patuloy na tumatakbo sa bundok. Unti-unti, napansin niyang dumarami ang mga taong nagkukumpulan sa paligid. May mga sentinel din na nagbabantay sa bawat kritikal na lugar. Pakiramdam niya ay nakita niya ang mga ito sa bawat hakbang na ginawa niya, unti-unti siyang naiipit sa paligid. Kapag napalilibutan na, ang kalaban ay gagawa ng mabilis na malapitan siya. Siya ay nasa matinding paghihirap. Nagtago si James sa isang malaking puno. Malungkot niyang pinagmasdan ang paligid. Ni minsan ay hindi siya nawalan ng gana. Sa halip, patuloy niyang sinusuri ang sitwasyon at patuloy na nag-iisip ng mga paraan upang makalusot sa pagkubkob. Hanggat maaari niyang masira ito, maaari siyang bumili ng oras hanggang sa pagsikat ng araw. Kapag sumikat na ang araw at kumilos ang hukbo ng Black Dragon, ang bundok na ito ay magiging sementeryo para sa kanya. Mga kaaway, pagkatapos ng seryosong pagmumuni-muni, huminga siya ng malalim. Hindi na niya maitago ang sarili. Wala siyang ibang mapagpipilian kundi ang mag-head-on approach. Matapos ang desisyong iyon, itinago niya ang kanyang sarili habang naghihintay ng perpektong pagkakataon na hamampas. Maya-maya, may lumabas na squad. Ang isa pang squad ay sumugod malapit sa kanilang likuran, na may marami pang humahabol mula sa malayo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 383. Kailangan niyang tapusin ito ng mabilis. Sa isang talon, siya ay bumaba sa kanila. Daga-tat-tat. Nagpaputok ang squad bago pa man siya makalapag. Gayunpaman, agad silang inilabas. Sumugod si James at nagsimulang dambong ang kanilang mga supply, baril, bala, granada, at toolkit. Doon, mabilis. Ito ang Black Dragon. Nagpaputok ang lahat. Mas maraming tao ang nagsimulang lumapit sa ingay ng kaguluhan. Pagkatapos, dumating ang mga helicopter. Ang mga machine gun ay pinaputok ng walang ingat na pag-abandona sa paligid ng lugar sa pagsisikap na ibagsak si James. Matapos kunin ang mga gamit, mabilis na naiwasan ni James ang mga bala. Tumalon siya ng mataas sa hangin papunta sa isang puno at tumalon sa makakapal na brush. Pagkatapos ay itinago niya ang sarili sa ibabaw ng 30 metrong taas ng puno. Ang mga sasakyang panghimpapawid ng labanan ay nag-hover ng may panganib sa kalangitan. Naningkit ang mata ni James sa nakita. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makalusot sa paligid hanggat nasa paligid sila. Isang combat aircraft ang papunta sa kanya at halos 30 metro lang ang layo. Naglabas si James ng granada at pilit na inihagis sa ere. Kasabay nito, tumalon siya sa isa pang puno at nagpaputok sa langit. Bang! Sumabog ang granada. Ang combat aircraft ay nataman at agad na nagliyab sa apoy.
Tulad ng isang saranggola na walang string, bumagsak ito mula sa langit at sumabog sa isang bola ng nasusunog na mga labi ng metal. Ang pag-crash ay naglabas din ng maraming hindi mapag-aalinlangan ng mga lalaki sa lupa. Habang bumagsak ang combat aircraft sa lupa, bumagsak ang mga bomba mula sa langit at pumutok sa lugar na kinaroroonan ni James. Maging ang mga puno ay nabunot ng pagsabog. Mabuti na lang at walang nakatama sa kanya dahil mabilis na siyang nakamove on sa lugar. 1 kilometro na ang layo niya. Muli siyang nagtago sa isang puno, huminga ng mabigat sa pagod. Ang kanyang katawan ay nahihirapang makipagsabayan sa kanyang matinding mental concentration at matinding pisikal na paggalaw. Halos naubos ang kanyang enerhiya. Kailangan niyang kumain at maibalik ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Kung hindi niya gagawin, mawawalan siya ng kakayahang lumaban sa lalong madaling panahon. Sa mismong sandaling ito nagsimula ang kanyang pagkagumon sa tabako. Kailangan niyang manigarilyo. Nakita niya ang guwang ng puno sa di kalayuan. Tulad ng isang ahas, bumaba siya sa puno sa isang kamangha-manghang bilis. Pumasok siya sa guwang na may likidong pagsised. Kumuha siya ng sigarilyo at sinindihan. Humawak siya ng malalim at mahabang hila. Lahat ng kanyang pagod ay agad na naalis. Mula sa kanyang bag, naglabas siya ng ilang fortified biscuits at isang bote ng mineral water. Hindi nagtagal ay muling naputol ang kanyang maliit na sandali ng pahinga. Sumilip si James sa siwang ng puno at napansin ang mga sundalong kompleto sa sandata na patungo sa lugar na kinaroroonan niya. Tahimik siyang nagtanim ng ilang landmine at nawala sa gabi. Makalipas ang ilang minuto, boom! Nagkaroon ng pagsabog, at marami ang namatay sa pagsabog. Si James ay patuloy na naglaho at muling umusbong na parang nagagawa niyang mag-blend sa mga anino mismo. Gayunpaman, 100,000 malakas na hukbo ang natipon sa lugar na ito. Dahan-dahan ngunit tiyak na lalong humihigpit ang mga galaw ni James. Napatingin si James sa relo sa kanyang pulso. 2:00 pa lang ng madaling araw. Marami pa ring oras bago magbukang liwayway. Samantala, napakaliit ng lugar kung saan nalipatan ni James kaya ang anumang paggalaw na ginawa niya ay lubhang mapanganib. Nasaan ang sentral na utos? Ginulo ni James ang kanyang utak para sa mga sagot. Sinubukan niyang matukoy ang lokasyon ng sentral na utos ng kaaway. Kung papawiin niya ang sentral na utos, ang mga puwersa ng 28 bansang alyansa ay magiging walang pinuno at sa gayon, hindi gaanong magkakaugnay. Ang Mount Kulog. Dumating si James sa isang posibleng lugar para sa base ang tuktok ng Mount Thunder. Pagkaalis niya, iyon ang unang lugar kung saan lumitaw ang kanyang mga kaaway. Dahil dito, malamang na nasa tuktok ng Mount Thunder ang Central Command. Biglang may bumbilya sa ulo ni James. May pangahas siyang ideya. Nakaisip siya ng paraan para makabalik sa Mount Thunder at sirain ang utak ng operasyon ng kalaban. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 384. Ilang oras na lang ang natitira bago magbukas liwayway. Hindi siya makakatagal hanggang doon kung hindi siya gumawa ng plano. Hindi siya 100% sigurado na ang Central Command ay nasa tuktok din ng Mount Thunder. Gayunpaman, ang tuktok ng Mount Thunder ay lohikal na isang napakadiskarteng lokasyon. Kung siya ang commander, pipiliin din niyang magtayo ng pansamantalang command center doon. Iyon ay dahil napapaligiran ito ng mga bangin sa lahat ng panig. Hindi lamang iyon, mayroon itong mataas na lugar na madaling ipagtanggol. Matapos maunawaan ang sitwasyon, nagsimulang bumalangkas si James ng kanyang plano. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, sinusubukang alalahanin ang mga rutang tinahak niya upang malaman ang kanyang lokasyon at distansya na may kaugnayan sa tuktok ng Mount Thunder. Ang pag-asa sa memorya lamang ay hindi isang napakamaaasahang panukala, ngunit ito ay sapat na malapit na. Ang pangunahing palaisipan niya ngayon ay ang mga pangunahing puwersa ng kalaban ay dahan-daang kinukulong siya. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para masira ang pagkubkob at kailangan niyang gawin ng mabilis. Hindi na posible na makatakas siya ng hindi napapansin. Sa kabilang banda, ang pag-akyat sa tuktok sa kanyang kalagayan ay magiging isang gawain kung siya ay nagpapakita ng kanyang sarili ngayon. Pinili niyang manatiling nakatago, samantala, ang kalangitan ay napuno ng mas maraming panghimpapawid. Ang kanilang maliwanag na mga spotlight ay tumatagos sa kalangitan sa gabi na parang mga laser. Alam ni James na nauubusan na siya ng oras.
Nasa crosshair na ng lahat ang lugar na kinaroroonan niya. Kung hindi siya umalis sa oras, isang hukbo ng 100,000 lalaki ang naruroon upang harapin siya sa labanan. Kapag ang kaaway ay naglunsad ng isang pincer na pag-atake mula sa lahat ng panig, wala nang makakatakas para sa kanya. Nang mawala ang spotlight, mabilis siyang tumalon pababa sa puno. Pagbaba pa lang niya, muling bumalik ang spotlight para ilawan ang mga puno. Siya ay bumagsak sa lupa sa mga palumpong at hindi kumikibo. Pagkatapos lamang umalis ng spotlight sa lugar ay nagpatuloy siya sa pagsulong. Dahan-dahan siyang pumuslit sa direksyon ng hukbo at saka sinubukang lumibot sa kanila. Sa huli ay narating niya ang isang lugar na maraming lalaki ang nakapaligid sa kanya. Ang mga lalaking ito na kumpleto sa sandata na nakasuot ng LED flashlight sa kanilang mga ulo ay nagsasagawa ng blanket search sa lugar. Sila ay sistematikong sumulong at lumiit sa pagkubkob. Sa mga ilaw pa lang ay masasabi na ni James na mayroong kahit 1,000 lalaki doon. Ang pagtatapos sa kanila ay hindi magiging napakahirap na gawain. Ang problemang kinaharap ay ang helicopter na umiikot sa kalangitan na naghahanap ng kahit kaunting pahiwatig ng kanyang kinaroroonan. Sa sandaling magsimula ang labanan, agad siyang malantad sa walang humpay na pambobomba at machine gun ng mga helicopter. Inangat niya ang ulo niya at pinagmasdan ang langit. Mayroong hindi bababa sa 10 helicopter. Thirst, nakakainis. Ipinilit ni James ang kanyang dila sa ilalim ng kanyang hininga. Gamit ang sniper rifle sa kanyang likod, palihim siyang pumunta sa isang bangin at nagtago sa mga palumpong malapit sa isang bato. Pagkatapos, inilabas niya ang rifle at itinayo ito. Ito ay may saklaw na 1,000 metro. Nakatago, tinutukan ni Jarnes ang isang helicopter sa kalangitan. Tamad itong gumagalaw sa hangin. Inayos niya ang lakas ng hangin, ang kaladkarin, at ang bilis ng helicopter sa kanyang isip. Habang lumilipad ang helicopter sa kanyang hanay, nagpaputok siya. Tumagos ang bala sa bintana ng helicopter at agad na napatay ang piloto. Ang helicopter ay umikot nang wala sa kontrol at bumagsak sa lupa. Boom! Sa pagtama sa lupa, ang helicopter ay sumabog sa isang bola ng apoy. Nagliyab ang paligid na tuyong damo. Ang mabilis na pagkalat ng apoy ay nagpapaliwanag sa madilim na paligid. Sa nakitang si James, na nakatago sa tuktok ng isang bangin, ngumiti. Mabilis siyang bumalik sa pagtatago at nagpatuloy sa paghahanap ng higit pang mga pagkakataon. Hindi nagtagal, nakahanap siya ng isa pa. Muli siyang nagpaputok at napatay ang isa pang piloto ng helicopter. Ang helicopter na iyon ay bumaba na kasing bilis ng una. Napukaw ng kaguluhan ang atensyon ng mga kalapit na sundalo. Alam nilang lahat na nasa lugar na ito ang Black Dragon at dali-dali silang pumunta doon. Sa maikling panahon lamang, 10,000 lalaki ang nagtipon doon. Nang makita ito, napangiti si James. Nagpasya siyang huwag manatili sa parehong lugar ng masyadong mahaba. Muli niyang kinarga ang rifle sa kanyang likod at mabilis na gumalaw sa brush. Sa tuktok ng Mount Thunder, nagmura si Ferdinand nang matanggap ang mga ulat ng katalinuhan, walang halaga. Lahat ng lalaking ito ay walang kwenta. Paano niya ibinaba ang helicopter ng mag-isa? General, ito ang Black Dragon na pinag-uusapan natin, huwag mag-alala, maaaring may bentahe siya sa pagsasama-sama sa gabi, ngunit kapag sumikat na ang araw, may ipit siya na parang daga. Tama na. Ang 28 bansang alyansa ay nagpakilos ng 100,000 lalaki. Walang paraan ang Black Dragon ay makakaalis dito ng buhay. Para siyang patay. Kailangan lang nating maghintay hanggang pagsikat ng araw. Ang mga general mula sa 28 bansa ay nagtipon sa sentral na utos. Dahil natalo sila ni James noong nakaraan, alam na alam nila ang kanyang lakas. Kaya naman nanatili silang composed. Kapag sumikat na ang araw, wala nang ibang mapagtataguan si James. Sa loob ng panahong ito, napuksan na ni James ang ilang sentinels sa lugar at nakakuha ng isang rocket launcher. Nakatayo siya sa isang puno na may rocket launcher sa kanyang balikat at tinutukan ang isang helicopter sa kalangitan. Boom! Pinaputok niya ang rocket launcher. Ito ay isang hit na hit. Isa pang helicopter ang bumagsak sa lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 385. Si James ay patuloy na nagbabantay ng mga bintana ng mga pagkakataon upang patayin ang kanyang kaaway. Sa loob lang ng isang oras, nakababa na siya ng 30 helicopter. Sa sandaling ito,
Kakaunti na lamang ang natitira sa kanila. Nang walang spotlight na nagbabantang ilantad ang kanyang lokasyon, mas madaling lumipat si James. Nagawa niyang sumugod sa mga kampo at dahan-daang naglakad papunta sa Mount Thunder. Nako 5 ng umaga, narating ni James ang tuktok ng bundok. Ang sentral na utos ay binabantayan lamang ng ilang daang lalaki. Ang pangunahing puwersa ay nasa kabundukan na naghahanap kay James. Bumunot si James ng machine gun na may silencer at nagpaputok. Ang mga lalaki ay bumaba na parang langaw. Kasabay nito, sagit ng utos. Ang mga general mula sa 28 bansa ay nasa mainit na talakayan. General MacDonald, nawala na ang landas ng Black Dragon. Mahigit 1 oras na siyang hindi nagpapakita. Saan siya nagtatago? Napuno ng talakayan ang silid tungkol sa kinaroroonan ng Black Dragon. Walang paraan na umalis siya sa Mount Thunder Pass. Dapat nakatago pa siya sa lugar na ito. Dapat tayong manatiling nakabantay at maghintay hanggang sa pagsikat ng araw. Biglang nag-blackout sa Central Command. Anong nangyayari? Utos ni Ferdinand, bilasan mo, tingnan mo. Sa sandaling iyon, itinulak ang pinto. Pumasok ang isang lalaking naka-camouflage uniform. May kulay ang mukha niya, at may hawak siyang machine gun sa kanyang mga kamay. Paumanhin sa paghihintay sa iyo, magandang mga Ginoo. Malamig ang boses niya at masungit. B. Black Dragon. Ang itim na silid ay napuno ng tunog ng nagulat na mga bulalas at mga upuan na natamba. Nandito ang Black Dragon sa Central Command sa tuktok ng Mount Thunder. Hindi ba siya napapaligiran? Paano niya ito nalampasan at napunta rito? Inabot ni James ang likod ng kanyang baywang at kumuha ng isang dakot na pilak na karayom. Pagkatapos, hinagis niya ang mga ito ng napakalakas. Lahat ng tao sa silid ay walang kakayahan. Bumagsak sila sa sahig at hindi gumagalaw. Matapos silang pasunurin, lumabas si James at binuksan ang generator. Agad na napuno ng liwanag ang silid. Naglakad siya pabalik. Humigit kumulang 20 lalaki ang nakahiga sa silid. Lahat sila ay nagsusuot ng nakakatakot na ekspresyon. Gusto nilang lumipat. Gayunpaman, tumanggi ang kanilang mga katawan na makipagtulungan. Pumasok si James, kumuha ng upuan, at umupo doon. Pagkatapos ay sinindihan niya ang tabako sa mesa at hinihit-hit ito habang nakatutok ang tingin sa mga general. Oh, wow! Natawa si James nang makita ang mga pamilyar na mukha na ito. Ang tapang mo. Masyado yata akong naging maluwag noon. Nagpakawala siya ng malakas, masigla, tumawa. Namutla ang mukha ng mga general. Natalo sila. Ito ay isang ganap at mapangwasak na pagkawala. Lahat ng 28 mandirigma mula sa 28 iba't ibang bansa ay napatay kahit na sabay-sabay nilang hinahampas ang Black Dragon. Karamihan sa 100,000 sundalo na tumutudyas sa Black Dragon ay napatay. Sa wakas, sinira niya ang kanilang pagkubkob at dumiretso sa gitnang utos. Ngayon, kamatayan lamang ang naghihintay sa mga naiwan sa silid. Hinihit-hit ang kanyang tabako, tiningnan ni James ang mga general at tinanong sila ng may bakal na boses, bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung bibigyan ninyo ako ng impormasyong gusto ko. Sino ang nasa likod ng mga eksena? Sino ang pinupuntirya ko? Huminto ka na lang at patayin mo na kami. Masungit na sagot ni Ferdinand. Napatingin sa kanya si James. Ferdinand, kasalanan ng iyong kapatid ang pag-ambush sa hukbo ng Black Dragon at naging sanhi ng pagkamatay ng marami sa aking mga kasamahan. Hindi ko inaasahan na mauulit mo ang parehong pagkakamali. Lumapit si James sa kanya at binuhat si Ferdinand sa kanyang kwelyo. Sa tingin mo ba hindi kita papatayin? Maawa ka, Black Dragon. Ang hangganan ay payapa, at hindi ka na ang Black Dragon General. Kung papatayin mo siya, maaaring sumiklab ang digmaan. Ganon ba? Ngumisi si James. Agad namang nagdilim ang mukha niya. Hinawakan niya ang leeg ni Ferdinand at pilit na pinulupot ang mga daliri dito. Ang leeg ni Ferdinand ay naglabas ng isang matalim na putok, at siya ay namatay bago pa siya makapagsalita ng anuman. Pagkatapos ay itinapon niya ang katawan ni Ferdinand sa isang tabi na parang manikang basahan. Tumingin siya sa mga general na nanginginig sa takot at malamig na sinabi, kahit nagbitiw na ako, hindi ibig sabihin na hahayaan ko ang sarili ko na itulak ako ng grupo ng mga walang katulad mo. Dahil napagpasyahan mong pakilyusan ang iyong hukbo, dapat na inihanda mo ang iyong sarili para sa mga resulta. Tanong ko ulit, sinong nag-uutos sa'yo?
Umalangaw ang dagandong ni James sa buong silid. Ang kanyang dagandong ay sumipol sa anumang lakas ng loob na iniwan ng mga general. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 386. Kahit na si Ferdinand ay hindi natakot sa kamatayan, ang ibang mga general ay natatakot. Sa pagbabante ni James sa kanila, nagpasya silang pumayag. Ay ito si Willie. Sinabi niya sa amin na ipadala ang 28 mandirigma para labanan ka sa Mount Thunder. Kung matatalo sila, dapat ay pakilyusan natin ang ating mga hukbo. Tama na yan. Si Willie ang nagplano ng lahat ng ito. Inutusan niya kaming hulihin ang Black Shadow General ng Southern Plains para gamitin bilang leverage laban sa iyo. Nag-mobilize lang kami dahil kailangan daw niya ng tulong namin. Sabay-sabay na hiyawan ng lahat. Naikuyom ni James ang kanyang mga kamao. Ang buhay ni Henry ay nabitin sa isang hibla dahil sa kanila. Gusto niyang patayin silang lahat, doon at pagkatapos. Nanlamig ang kapaligiran sa silid. Nararamdaman ng mga general na nakahiga sa sahig ang kanyang nakamamatay na layunin. Nanginginig sila sa takot na para bang nakaharap sila sa isang mabangis na hayop. Huminga ng malalim si James. Kinalas niya ang kanyang mga kamao. Laban sa kanyang personal na pagnanasa, pinili niyang huwag patayin ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, ang pagpatay sa kanila ay maaaring maging mahirap para sa kanya na umalis sa bundok na buhay. Pag-uulat sa sentral na utos. Nawala na namin ang trail ng Black Dragon. Mangyaring magbigay ng karagdagang mga tagubilin. Walang Black Dragon na nakikita sa Area C. Nagsimulang dumagsa ang mga ulat ng intelihensya. Hinablot ni James ang isang general at sumirit, i-order ang hukbo na tumungo sa Area D. Ang general ay hindi nang ahas na suwayan siya. Ito ang sentral na utos. Nakatanggap kami ng balita na ang Black Dragon ay nakatakas sa Area D. Pumunta ka agad sa lugar. Matapos may parating ng general ang kanyang mga utos, dinurog ni James ang mga kagamitan sa komunikasyon. Dahil dito, nawala ang lahat ng ugnayan ng sentral na utos sa labas ng mundo. Ngayon, ang kailangan lang gawin ni James ay maghintay ng madaling araw. Ang malubhang kalagayan ni Henry ay sumasakop sa likod ng kanyang isip. Wala siyang ideya kung buhay pa siya. Matapos itali ang lahat ng tao sa silid, dali-daling lumabas si James ng silid at tinungo ang kuwebo kung saan niya pinagtataguan si Henry. Gamit ang kanyang mahusay na liksi, binagtas niya ang masukal na kagubatan sa isang kisap mata. Hindi nagtagal, nakarating siya sa kuweba at nakita niya si Henry. Bitbit si Henry sa kanyang likuran, mabilis siyang bumalik sa tuktok ng Mount Thunder. Sumilip ang sinag ng araw sa abot tanaw. Ininspeksyon ni James ang kalagayan ni Henry. Inilabas niya ang isang pilak na karayom at pinasigla ang mga organo ni Henry upang mapanatili itong buhay. Kasabay nito, sa rehiyon ng militar ng Southern Plains. Buong gabing gising si Levi. Nakaramdam siya ng pagkabalisa simula nang makita niya si James. Sa kanyang opisina, ang kanyang mga mata ay nakadikit sa kanyang orasan sa buong oras. 6:00 na ng umaga. Ang araw ay unti-unting sumisikat sa abot tanaw. Hindi na bumalik si James. Tumayo siya at nagutos, "Atensyon!" Nag-uulat ang Air Force Regiment para sa tungkulin. Nag-uulat ang Brigada ng mga espesyal na puwersa para sa tungkulin. Nag-uulat ang Batalyon ng Infantry para sa tungkulin. Missile Regiment na nag-uulat para sa tungkulin. Habang itinalaga ni Levi ang mga utos, lumiwanag ang lahat ng gusali sa rehiyon ng militar. Ang lahat ng mga commander ng iba't ibang brigada at regiment ay nagulat para sa tungkulin. Tumingin ulit si Levi sa oras at sumigaw, "Atensyon! Aalis kami sa kampo ng 7:00 ng umaga. Ang aming destinasyon ay Mount Thunder Pass. Ang aming misyon, patagin mo." Ang tunog ng trumpeta ng digmaan ay maririnig sa buong rehiyon ng militar. Ang lahat ay handa na para sa labanan. Lahat ng combat aircraft ay inihanda para sa take-off anumang oras. Naka-standby ang lahat ng armored vehicle, tank, at missile launching vehicle. Daan-daang libo ng hukbo ng Black Dragon ang sumakay sa mga sasakyan. Matapos ibigay ni Levi ang kanyang mga utos, ang lahat ng kanyang mga general ay nagtungo sa kanyang opisina. "General Levi, ano ang nangyayari? Bakit tayo hamihip ng trumpeta ng digmaan? Aatake ba ang kalaban?" Nagbitiw na ang Black Dragon General.
Humingi ka na ba ng pahintulot sa mga nakatataas? Sa harap ng kanilang mga tanong, sumagot si Levi, kahit na ang Black Dragon ay nagbitiw sa kanyang pwesto, siya ang palaging magiging commander sa aking puso. Kahapon, lumitaw siya sa Southern Plains at tumungo sa Mount Thunder Pass. Bago siya umalis, inutusan niya kaming pakilyusan ang hukbo at patagin ang Mount Thunder Pass kung hindi siya bumalik sa pagsikat ng araw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 387. Ano? Nandito ang general sa Southern Plains. Kailan ito? Bakit hindi ako na-inform? Gayunpaman, hindi nagbigay ng paliwanag si Levi. Nakatayo siya sa tabi ng bintana at tahimik na naghihintay. Ang araw ay dahan-daang sumikat sa abot tanaw, na nagpapaliwanag sa madilim na kalangitan. Napatingin siya sa kanyang orasan. 7:00 na ng umaga. May walkie-talkie sa kanyang kamay, ibinigay niya ang kanyang utos, atake. Ang tunog ng trumpeta ng digmaan ay umalangaw-ngaw sa buong rehiyon ng militar. Libu-libong combat aircraft ang lumipad. Kasunod nito, sunod-sunod na hanay ng mga tank, armored vehicle, at convoy ang nagpatuloy sa nakakatakot na pormasayon patungo sa Mount Thunder Pass. Kasabay nito, nasa labas ng Central Command si James sa tuktok ng Mount Thunder. Madaling araw tanghali, kung natuloy ang lahat ayon sa plano, dapat ay pinakilos ni Levi ang hukbo. Bumalik siya sa kwarto. Sa pagtingin sa mga general, hinarap niya sila ng marahan, ang Mount Thunder Pass ang magiging huling pahingahan ng daang libong kalalakihan na kabilang sa hukbo ng 28. Alyansa ng Bansa. Boom! Nang matapos si James sa kanyang pangungusap, maririnig sa labas ang mahinang pagsabog. Nawalan ng kulay ang mga mukha ng general. Ang hukbo ng Black Dragon ay kumikilos na. Sinusubukan mo bang mag-udyok ng digmaan, Black Dragon? Pumirma si Sol ng isang kasunduan sa ibang bansa na ang hukbo nito ay hindi tatawid sa Mount Thunder Pass nang walang dahilan. Ito ay kalokohan. Maghintay ka lang. Maghihiganti ang 28 bansa. Ang mga general ay nagbigay ng isang mapanghamong hiyaw. Walang emosyong umupo si James sa isang upuan. Oo, napagkasundoan naming hindi tumawid sa pass nang walang dahilan. Gayunpaman, ito ay nasa ilalim ng kondisyon na hindi kami inatake. Totoo naman na nag-resign na ako sa post ko. Siya, gayunpaman. Tinuro ni James si Henry na nakahiga sa kama, wala pa ring malay. General pa rin siya ng Southern Plains. Gaano kabastos ng 28 bansa na kidnapin ang ating general. Ngayon, sana ay handa ka ng magdusa ng galit ng hukbo ng Black Dragon. Habang sinasabi niya iyon ay kinuha niya ang mga pilak na karayom sa kanilang katawan. Sa wakas ay nakakilos muli ang mga general. Makipag-ugnayan ka agad sa iyong Supreme Commander. Sabihin sa kanila kung gusto mong mabuhay muli, dapat handa silang magbayad ng ransom. Ayon sa internasyonal na pamantayan $1,000,000 para sa isang karaniwang sundalo at 10 bilyon para sa isang general. Napatingin si James sa kanila. Dahil napagpasyahan mong pakilyusan ang iyong mga hukbo, dapat ay naghanda ka para sa posibilidad na ikaw ay mabaygo. Dapat ay nahuhulaan mo ang pagkatalo. Mula sa labas ang tunog ng putok ng baril at pagsabog. Nang makita ang hukbo ng Black Dragon na pinakilos, ang mga kalyadong puwersa ng 28 bansa ay nag-alinlangan. Nawalan sila ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang laban at piniling sumuko. Ang mga bumbero ng Black Dragon Army ay nagpatuloy sa kanilang pambobomba sa kabila nito, at ang napakalaking batalyon ay dumanas ng mapangwasak na pagkalugi. Ang iba ay dinalang bilanggo. Pagkatapos ay konekto muli ang mga komunikasyon sa Central Command, kinuha ni James ang landline sa telepono at tinawagan si Levi. Nasa tuktok ako ng Mount Thunder. Pagkababa ng tawag, matiyag ang naghintay. Hindi nagtagal, may ilang sasakyang panghimpapawid na lumampas sa tuktok ng bundok. Levi, Vice Commander ng Black Dragon Army, nagre-report para sa tungkulin. Ang aking taos-pusong paghingi ng tawad sa pagiging huli. Lumuhad ang isang tuhod ni Levi pagkababa ng helicopter. Sumunod naman ang iba. Paumanhin sa pagiging late, sir. Sabay-sabay na umalangaw-ngaw ang mga boses nila. Bitbit ang wala pang malay na si Henry, lumabas si James ng gusali sa kanilang mga tingin. Nagkalat ang mga katawan sa buong tuktok ng bundok.
Lumapit si James kay Levi nang maingat na tinapakan ang mga bangkay at nagutos, ipadala mo ako sa ospital ng militar ng Southern Plains. Kailangan kong gamutin ang mga sugat ng Black Shadow. Nasa loob ang mga general ng 28 bansa. Dalhin silang lahat na nakakulong at ibalik sila. Ayon sa mga internasyonal na pamantayan, hihingi kami ng ransom mula sa kani-kanilang mga bansa. Ibalik din ang lahat ng mga bilanggo ng digmaan. Matapos may hatid ang kanyang mga tagubilin, sumakay si James sa helicopter kasama si Henry sa kanyang mga bisig. Umalis ang helicopter at umalis sa bundok. Tumayo si Levi at ang iba pang mga general at nakita ang mga bangkay na nagkalat sa tuktok ng bundok. Humugat siya ng mabigat na hininga. Gaano ba katindi ang labanan na nagdulot ng labis na kamatayan at paghihirap? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 388. Sa ospital ng militar ng Southern Plains, si Henry ay agad na dinala sa operation room. Personal na nagsagawa ng komprehensibong pagsusuri si James sa kanya. Ang kanyang mga buto sa buong katawan ay nabasag. Bukod pa riyan, halos hindi na nakasabit ang mga litid sa kanyang mga braso at binti. Nagtamo rin siya ng matinding suntok sa kanyang ulo at nagkaroon ng matinding kaso ng cerebral concussion pati na rin ang malubhang cranial nerve damage. Ang masama pa nito, nagkaroon din ng tama ng bala. Nabuhay lang siya dahil sa silver needle ni James. Kung hindi, matagal na siyang patay. Ang kanyang kasalukuyang pagbabala ay napakasama. Kahit na si James ay isang henyong doktor, ang pagtatambal ng kanyang mga sugat ay hindi isang simpleng gawain. At least iyon lang ang kailangan niyang harapin ngayon. Ngayong si James ay nasa isang ligtas na kapaligiran, siya ay ganap na makakapag-concentrate sa pagpapagamot. Henry, hanggat humihinga pa siya, posible pang mailigtas ang kanyang buhay. Maghanda para sa operasyon. Sinimulan ni James ang operasyon sa pamamagitan ng pagtugon sa mga basag na buto ni Henry. Dahil malubha ang mga pinsala ni Henry, tumagal ang operasyon. Ang operasyon ay tumagal ng mahigit 20 oras. Nagsimula ito sa umaga at natapos lamang ng gabi kinabukasan. Bagamat kumpleto na ang operasyon, si Henry ay hindi pa nakakalabas sa kagubatan. Kailangang manatili si James sa tabi ni Henry para magbigay ng acupuncture treatment, suriin ang kondisyon ng kanyang katawan, at magreseta ng gamot para sa kanya sa susunod na 10 araw. Lumabas siya ng operation room. Mula nang mangyari ang insidente sa Mount Thunderpass hanggang sa puntong ito, 2 araw na siyang gising hanggang ngayon. Kailangang palaging nasa mataas na alerto at nasa combat mode sa Mount Thunder, si James ay tumatakbo sa usok. Matapos ang operasyon, siya ay pagod. Maraming general ng Southern Plains ang nagtipon sa labas ng operation room. General, nang makita si James, binati nila siya. Bahagyang kumaway si James at mahinang sinabi, ito ay mga pambihirang panahon. I-save ang mga formalidad para mamaya. Sinabi ni Levi, nabihag namin ang mga general ng kaaway at ibinalik namin sila rito. Ang kani-kanilang mga bansa ay naglalapat na ngayon ng panggigipit kay Saul, na hinihiling na palayain natin sila. Pakawalan sila. Napakunot ang noo ni James at napangiwi. Walang pagkakataon sa impyerno. Alinsunod sa mga nakaraang kasunduan, hilingin sa kanila na bayaran ang ransom. Oo nga pala, dagdagan mo ng 10 ulit ang ransom. Ang balita ng labanan ng Mount Thunderpass ay kumalat sa buong mundo, at ang internasyonal na komunidad ay kasalukuyang nasa mainit na talakayan. Papayag ba ang kaaway na magbayad ng 10 ulit ng pantubos? Gawin mo lang ang sinasabi ko. Umupo si James sa isang upuan sa corridor sa labas ng operation room. Pabalik-balik niyang inabot ang kanyang sigarilyo ngunit wala siyang nakita. Agad namang inabot ni Levi ang sigarilyo kay James at sinindihan ito. Tinanong niya, nga pala, kumusta ang Black Shadow General? Sumando si James sa upuan at huminga ng malalim, hindi siya mamamatay hanggat nandito ako. By the way, with all that commotion at Mount Thunderpass, wala ka bang natanggap na salita mula sa mga nakatataas? Umiling si Levi, hindi. Ha? Tumanggo si James at sinabing, mabuti naman kung ganoon. Gawin lang ang sinasabi ko at humingi ng 10 beses sa karaniwang halaga ng pantubos. Ibigay ang orihinal na kabuuan sa National Treasury at ilipat ang natitira sa aking bank account. Pagod ako ngayon. Magpapahinga muna ako saglit. Pagmasdan mabuti ang kalagayan ni Henry.
Gisingin mo ako kung may mangyari. Tumango si Levi, naiintindihan. Tumayo si James at tinungo ang lounge ng ospital ng militar. Huminto siya pagkatapos maglakad ng ilang hakbang at tumingin sa likod, bilhin mo rin ako ng bagong telepono at kuhaan mo ako ng bagong SIM card habang nandoon ka. Tumalikod na siya para umalis pagkatapos niyang sabihin iyon. Siya ay patay na pagod. Ang tanging gusto niya ngayon ay pahinga. Dahil si Henry ay nasa isang hindi matatag na kondisyon, ang susunod na 10 araw ay magiging kritikal. Kailangang regular na magsagawa ng acupuncture treatment si James kay Henry para mapanatili itong buhay. Pagkatapos, kailangan niyang magreseta ng gamot at gamitin ang mga ito para mapabilis ang pag-aayos ng kanyang mga nabasag na buto at maibalik ang normal na paggana ng kanyang mga organo. Ang balita ng labanan ng Mount Thunder Pass sa Southern Plains ay kumalat sa buong mundo. Ang internet ay puno ng mga post tungkol sa labanan. Nilabanan ng Black Dragon ang 28 mandirigma ng 28 bansang alliance sa Mount Thunder Pass sa Southern Plains. Naabot ng 28 mandirigma ang kanilang kapahamakan sa Mount Thunder Pass. Ang 28 bansang alyansa ay nagpakilos ng 100,000 malakas na hukbo at tinugis. Ang Black Dragon sa Mount Thunder Pass. Buong gabi silang nag-away. Paglusot sa pagkubkob ng 100,000 malakas na hukbo, ang Black Dragon ay pumasok sa gitnang utos ng kalaban at banihag ang lahat ng general ng kalaban. Ang Black Dragon ng Southern Plains ay ang tanging tagapag-alaga ni Saul. Kahit na ang Black Dragon ay hindi na isang general, siya ay palaging ang Diyos ng digmaan ng Saul at ang bayani sa aking puso. Ang mga post na sumasaklaw sa labanan ay lumitaw sa isang walang katapusang stream. Samantala, sa Calahans, nanatili si Thea sa bahay nitong nakaraang 2 araw. Siya ay labis na nag-aalala tungkol sa lahat ng bagay tungkol sa Black Dragon. Nakapunta na siya sa mga forum ng militar ngunit wala siyang nakita kundi mga alingawngaw. Walang sino man ang may real-life footage ng labanan. Dahil dito, nagsimula siyang magduda na naganap ang labanan. Bakit siya babalik sa Southern Plains? David. Lumingon si Thea kay David. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 389. Ha? Nagulat si David, na nakaupo sa sofa, nagulat. Nanginginig ang kanyang katawan, at nangingislap ang kanyang noo sa pawis. Gusto sana siyang tanungin ni Thea tungkol sa mga chismis sa internet. Nang makita ang kakaibang reaksyon nito, kumunat ang noo nito at nagtanong, ano bang nangyayari sa iyo? Wala ka sa sarili nitong nakaraang 2 araw. Wala lang. Nagmamadaling umupo ulit si David. Hindi siya nakapag-ipon ng lakas ng loob na magsalita kahit lumipas ang 2 araw. Nag-aatubili siyang sabihin kay Thea ang katotohanan na naglipat siya ng 500 milyon mula sa kanyang bank account, o kung paano rin siya humiram ng 800 milyong halaga ng mga pautang mula sa mga loan shark. Walang kumakatok sa pinto nitong nakaraang 2 araw. Akala niya ay nakalusot na siya. Walang pinaghihinalaan si Thea. Tumayo siya at umupo sa tabi ni David. Pagkatapos ay tinanong niya siya, ang mga alingawngaw tungkol sa Black Dragon ay nagiging viral sa internet. Sinabi nila na pumunta siya sa Southern Plains at nakipaglaban sa 28 propesyonal na mandirigma na bihasa sa martial arts. Ang Mount Thunder Pass ay tila nagkalat sa mga katawan. Totoo ba ang mga chismis? Wala akong alam tungkol dito. Walang pakialam na sagot ni David. Mabuti kung ganoon. Ang kanyang walang interes na saloobin ay nagpatigil kay Thea na magtanong pa. Tumayo siya at lumabas ng bahay. Sa labas, sinubukan niyang i-dial ang numero ng misteryosong Mr. Caden, aka ang Black Dragon. Paumanhin, hindi available ang numerong tinawagan mo. Hindi nakalusot ang tawag. Nag-isip siya sandali at tinawagan si Quincy. 8:00 na ng umaga, at kara-rating lang ni Quincy sa kanyang opisina. Sinagot niya ang tawag ni Thea. Oo, Thea. Sa kabila ng kanyang bahagyang pagkairita sa maagang tawag, sinagot ni Quincy ang tawag ng kanyang matalik na kaibigan sa isang palakaibigang tono. Quincy, totoo ba ang mga chismis sa internet? Nagpunta ba talaga ang Black Dragon sa Southern Plains? Nagkaroon ba siya ng matinding labanan sa Mount Thunder Pass at sinasalakay ba siya ng napakalaking hukbo? Narinig ni Quincy ang mga alingawngaw na ito kahapon. Gayunpaman, wala siyang anumang impormasyon sa loob. Paano ko malalaman? Thea continued to ask.
By the way, nakita mo na ba si James nitong nakaraang 2 araw? Sinubukan ko siyang tawagan, pero naka-off ang phone niya. Wala ni isa sa mga tawag ko ang nasagot. Sagot ni Quincy, paano ako magkakaroon ng oras para makita siya? Ang walang kwentang iyon ay dapat nakalimutan ang lahat tungkol sa akin. Busy talaga ako sa trabaho lately. Nag-o-overtime ako hanggang hating gabi araw-araw. Pagdating ko sa bahay, napahiga na lang ako sa kama. Wala akong oras makipag-ugnayan sa kanya. Anyway, busy pa rin ako ngayon, kaya binaba ko na ang tawag. Tatawagan kita mamaya sa lunchtime. Ang abala na si Quincy ay agad na pinatay ang tawag. Tumawag ng taxi si Thea at tumungo sa Majestic Corporation. Gusto niyang makita si James. Gayunpaman, sinabi ni Newton sa kanya na wala si James. Samantala, pabalik sa tirahan ng mga kalahan. Isang gang ng mga magnanakaw ang bumasag sa pintuan. Nagdurugo si David sa ulo. Bumagsak siya sa sahig at napasigaw sa sakit. Nakaupo sa sofa ang isang medyo may edad na obese na lalaki. Nakasuot ng itim na vest at isang gintong kwintas, hinihit-hit niya ang kanyang tabako. 3 araw na, David. Ang iyong interes ay 600 milyon na ngayon. Idagdag iyon sa orihinal na halaga, at may utang ka sa akin na 1.4 bilyon. Kailan ko ibabalik ang pera ko? Masungit ang hitsura ng nasa katanghali ang gulang na napakataba. Napaungol si David sa sakit sa sahig. Paulit-ulit siyang nagmamakaawa. Please, Maximus, maawa ka sa akin. Wala akong pera. Ano? Galit na galit si Maximus. Tumayo siya at tinapakan ng paa si David. Bakit ka sumugal noon? Ano ang hiniram mo sa amin? Si David ay nasa matinding sakit. Pumunta si Thea sa Majestic Corporation pero hindi niya nakita si James. Nabigo siya, umuwi siya. Bago pa man siya makapasok sa bahay ay may narinig siyang humahagulgol sa sakit sa loob. Nagmamadali siyang pumasok sa loob. Nakita niya ang isang grupo ng mga estranghero sa kanyang bahay. Hindi lang iyon, nakahandusay sa sahig ang kanyang kapatid na may paa sa kanya. Galit na galit siya. Sino ka? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Nakipag-break ba kayo? Napalingon ang lahat sa direksyon ng boses ni Thea. Tumingin si Maximus kay Thea. Iniskan siya mula ulo hanggang paa. Marami na siyang narinig tungkol kay Thea, ang pinakamagandang babae sa Kensington. Ngayong nakita na niya siya ng personal, mas maganda at kaakit-akit siya kaysa sa sabi-sabi. Noon, nang siya ay may proteksyon ng Black Dragon, walang nang-ahas na saktan siya. Ngayong nakilala na ng Black Dragon ang kanyang pagbagsak, nawala na ang kanyang tagapagtanggol. Tumingin si Maximus kay Thea at binigyan ito ng manipis na ngiti. Thea Callahan, nang hiram sa akin ng 800 milyon ang kapatid mo. Ang interes ay 200 milyon kada araw. Pangatlong araw na ngayon, kaya 1.4 bilyon ang kabuuang utang niya sa akin. Bibigyan kita ng isa pang araw para kolektahin ang pera, at pupunta ako at mangolekta sa susunod na araw. May mga epekto kung hindi ka magbabayad bukas. Umalis si Maximus at ang kanyang mga tauhan matapos iwan ang banta na iyon. Samantala, si Thea naman ay napangiti. 8 hanggang 800 milyon. Isang kabuuang 1.4 bilyon na may interes. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 390. Nagulat si Thea na hindi nakapagsalita. Hindi siya makapaniwala na humiram si David ng 800 milyong dolyar sa mga loan shark. Umalis si Maximus kasama ang kanyang mga tauhan. Si Maximus Leviticus ay orihinal na isang small-time na leader ng gang. Sa panahong ito, ang mga tunay na makapangyarihan at maimpluwensyang mga tao ng underworld sa Kensington ay namuhay sa pag-iisa at inilalayo ang kanilang mga sarili mula sa makamundong mga gawain. Matapos magtago ang mga tulad ni Dawson at Nine Fingers, sinamantala ni Maximus ang pagkakataon at sumikat sa underworld. Isa na siyang loan shark. Ang kanyang mga sag-alan at negosyo sa mga distrito ng entertainment ay lumalangoy. Malapit na siyang maging bagong hari ng underworld. Nagtanong ang isang kababata niya, Maximus, bakit hindi mo banihag si David? Maaari sana naming pilitin ang mga kalahan na magbayad. Ngumuso ng masama si Maximus. Sa tingin mo matatapos na ito pagkatapos nilang magbayad? Hindi ko sila banibitawan ng ganoon kadali. Anong ibig mong sabihin? Tinitigan siya ng kanyang kababata. Nakasuot ng mapang asar na tingin,
Sinabi ni Maximus, tiningnan ko ang background ng mga kalahan. Ang pinakamakapangyarihan sa kanila ay ang Black Dragon. Ang kanyang pagbagsak ay isang awa. Hindi na siya ang general ng Southern Plains. Naririnig ko rin na maraming makapangyarihang tao ang gustong mamatay siya. Pagkasabi niya nun, tumigil siya sandali. Hindi ba kumakalat sa internet ang mga chismis tungkol sa Black Dragon na lumalabas sa Southern Plains? Ito ay tiyak na gawa ng ilang makapangyarihang mga figure. Mayroon ding balita na ang Black Dragon ay namatay sa larangan ng digmaan sa Mount Thunderpass sa Southern Plains. Kung wala ang kanyang tagapagtaguyod, si Thea Callahan ay walang iba kundi isang tupa na pupunta sa katayan. Magandang babae siya. Gusto ko siya sa aking kama. Gusto kong mahulog ang mga Callahan. Talagang pinag-isipan mo lahat, boss. Haha. Madilim na tumawa si Maximus. Sa Callahans, si David ay nakahiga sa sahig. Dumudugo siya sa ulo at humahagulgol sa sakit. Naglakad papalapit sa kanya si Thea na parang hindi makapaniwala at galit. David, anong ginawa mo? Sub. Umiyak si David. Nawasak siya. Sa sandaling iyon, wala na siyang ibang mabubuhay. Tumayo siya at pumunta sa bintana. Gusto niyang buksan ang bintana at tapusin ang lahat. Pinigilan siya ni Thea sa oras at pinagsabihan, masosolusyonan ba ng pagkamatay ang iyong mga problema? Huminahon ka muna. Hayaan mo na lang akong mamatay. Hayaan mo lang akong tapusin ito. Sampal. Sinampal siya ni Thea sa mukha. Ang kanyang sampal ay nagbigay daan kay David na makabawi ng katahimikan. Umupo si David sa sofa at umiyak ng umiyak. Nakasuot ng mataimtim na ekspresyon, nagtanong si Thea, ano ang nangyayari? Pasensya na, Thea. Kasalanan ko lahat. Hindi ko dapat, pinagsisisihan ko ito ng sobra, hindi mapakali si David. Alam kong may pera ka sa card mo. I made a plan with Alisa to transfer 500 million to us. I went to the underground casino to try my luck but I was too caught up with everything. Nawala ko lahat ng pera. 2. Kahit, humiram pa ako ng 800 milyon sa mga loan shark. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Umiikot ang ulo ko, at sigurado akong babalikan ko ang lahat. Sinabi ni David ang buong katotohanan. Ikaw, sa pagkarinig nito, sa sobrang galit ni Thea ay muntik na siyang mawalan ng malay. Humihingal sa galit, hinawakan niya si David habang pumuti ang kanyang mga buko. Thea, alam kong may sapat kang pera. Tulungan mo akong mabayaran ang utang ko. Ayokong mamatay. Isa pa, buntis si Alisa. Malapit na akong maging ama. Ayokong mawalan ng ama ang anak ko. Patuloy sa pag-iyak si David. Mabilis na nag-snowball ang mga bagay at ngayon ay bumagsak. Nawala siya ng 500 milyon at humiram ng karagdagang 800 milyon. Ang rate ng interes ay labis na mataas. Nalilito si Thea sa gagawin. Matapos makaupo sa nakatuwang katahimikan, inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang mga magulang. Ma, may nangyaring masama. Bumalik ka, dali. Pagkatapos ay tinawagan niya si Alisa na bumalik sa bahay ng Myers. Alisa, bumalik ka agad. Hindi nagtagal, nagtipon ang buong pamilya. Matapos malaman na si David ay nagnakaw ng 500 milyon at humiram ng karagdagang 800 milyon mula sa mga loan shark, labis na nagalit si Gladys na nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo. Nagmamadaling pinunasan ni Benjamin ang kanyang mukha ng malamig na tela at marahang hinaplos ang kanyang likod. Unti-unting naramdaman ni Gladys na bumalik sa kanya ang kanyang faculties. Sa sandaling muli siyang makapag-isip ng maayos, kumuha siya ng walis at sinimulang hampasin si David. Wala kang kwentang ingrate, bakit ka sumugal? Tuturuan kita ng leksyon na hinding-hindi mo makakalimutan. Stop hit me, Mom. Please, pakiusap ni Alisa sa kanyang pamilya. May natitira pang 1.5 million si Thea sa card niya. Hilingin sa kanya na bayaran ang utang. Buntis ako, at malapit nang maging ama si David. Ayokong mawalan ng ama ang anak ko. Lumuhad siya sa sahig at nakikiramay sa lahat. Nagdilim ang mukha ni Thea. Ninakaw nila ang 500 milyon mula sa kanya. Hindi lamang iyon, ngunit ngayon ay nais din nilang tulungan niya silang bayaran ang higit sa $1 bilyong na halaga ng mga pautang. Walang paraan sa impyerno.